nga po mga kapatid, marhay na aga mga kapatid namin. Happy Monday po sa ating lahat. Ganon dapat. Ang baba na atake ko, di ba? Para ako nag-concert. Gusto ko yung mga ganyan natin, ha? Okay. Hindi, naisip ko lang, alam mo, mamaya kakanta talaga ako ng either Jessa Saragosa or Pajaya na. Wow! Ganon na. Tony Braxton din. Casey Landingan, pwede din. Hindi naiintindihan ng mga Gen Z, Pasensya na po. Pababa. Husky voice. Oo, hindi kasi nag-concert ako, nakipagsigawan ako sa mga anak ko. Ngayon na to. Extra happiness po ang dala namin tuwing Lunes. Ang positivity natin dapat, sing wow ng ating maagang bisita mula po sa grupo ng High Power. Mamaya makakasama po natin sila with our very own dancing Mommy Chicky! Mama, alam mo, if you were dancing there, hindi ko na naman mahalata kung nandun ka or wala kasi yung galaw nyo pare-pareho. Na-pressure ako mamaya. Teka muna. Mamaya. Hindi. Maaga pa. Okay, mapapala. Medyo pa lang. Para sa ating mga mami, mga daddy at iba pang mga gustong maka-feel ng extra wild happiness ngayong Lunes, eto, samahan nyo na kami this morning for more Pampa GV. At hindi lang Pampa GV, ano pa meron? Marami, Mami Chiki, para sa'yo. Lunes po ngayon. So, tama si Mami Chiki, hindi lang po Pampa Good Vibes. Alam nyo na po, daming nangyari na naman ng weekend, pati na rin sa paghahatid po namin ng mga maiinit na balita at impormasyon na kailangan po nating malaman lahat. Isa na nga po dyan sa pinag-uusapan, itong transport strike na gagawin na po ngayong araw. Ano-ano nga ba yung mga kalsada na maapektuhan? Ihahatid po natin yan mamaya-maya sa Pasada Balita. Aabangan natin yan kasi may mga eskwelahan na, di ba, nag-cancel ng kanilang face-to-face, Yes. Online classes naman sila ngayon. May pasok ba bukas? April 1? Parang, hindi pala bukas. Sa April 1 pa yun, sa Tuesday. Idilfitr Alam mo, yun. nalilito na ako. Advance mag-isip. Ganito po, ang sinasabi ko sa anak ko, anak, pumapasok ka pa ba? Oo. Dahil ang daming mga bagong mga biglang mga ano. Napatingin ako March 24. Hindi pa. March 24 pa lang. Pero tama ka sa April 1 yan, Idilfitr. Pero nung over the weekend, kayo ba'y nakilahok nung Earth Hour? Diba? 8:30 to 9:30, nagpatay tayo ng mga ilaw. Ito pa, perfect naman pampabaon or pambaon o di kaya pang merienda ng pamilya. Toast but make it healthy at extra yummy. Yan naman ay patitikim sa atin ng ating Mama Dims. Abangan po yan. Wow. At ang atin namang eat girl na si Maui. Sa Marikina naman dumayo para tikman ang hit na pritong manok ng Ligaya's Fried Chicken. Tama na, pati yung manok. May ligaya. Liligaya Buti tayo pa, sa sabi sarap. nila, buti pa yung manok. manok. May ligaya. Mga kapatid, nanay, tatay, mga boss, tita, tito, gising na po. 5:37 po oras natin ngayong Lunes. Extra at more pa ngayong Lunes. Sa ngayon, diretso na tayo sa pasada ng mga mainit na balita. Abay mga kapatid, baka po mahirapan kayong sumakay papasok ngayong umaga. Simula na po kasi ng 3 araw na tigil pasada ng Grupong Manibela. Ito ay bilang pagkontra pa rin ng grupo sa PUV Modernization Program. Giit ng Manibela, mali umano ang mga datos ng gobyerno sa consolidation. Kasabay nito, nananawagan ang Malacanang sa transport groups na wag nang magtigil pasada dahil ang mga commuter daw ang mahihirapan. Pero pagtitiyak ng gobyerno, magdaragdag ito ng pampasaherong bus sa busway at tren sa MRT at LRT. Bukod pa ito sa mga libreng sakay ng MMDA sa mga apektadong lugar. Nag-anunsyo rin ang lokal na pamahalaan ng Quezon City ng libreng sakay sa 8 ruta sa lungsod. At dahil nga po sa inaasahang pahirapan, ang commute bunsod ng transport strike, kinansela na po ang face-to-face classes sa ilang paaralan ngayong araw na ito. Nasa frontline na balitang yan si Ian Suyu. Suspendido ang face-to-face classes sa ilang paaralan sa Metro Manila at ibang karatig na lugar Marso 24, 2025. Dahil ito sa nakatakdang transport strike ng Grupong Manibela hanggang sa Marso 26. Ito'y protesta laban sa umano'y maling datos ng konsolidasyon ng jeepney operators para sa modernization program ng pamahalaan. Narito ang mga paaralang nagkansela ng face-to-face classes all levels. Adamson University, Colegio de San Juan de Letran,
Far Eastern University sa Manila at Makati Campus, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, University of Santo Tomas, Manuel L. Quezon University, Malayan High School of Science at ganun din sa Cavite State University, University of Perpetual Help System sa Laguna at sa Malolos City, Bulacan. Samantala, hanggang senior high school lang ang magsuswitch sa online classes sa De La Salle University sa Maynila at sa Laguna, pati na rin sa Mapua University sa Intramuros at Makati Campus. Patuloy naman ang isinasagawang preparasyon ng gobyerno para sa nasabing protesta. Siniguro rin ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board sa publiko na handa na ang kanilang contingency plan para hindi masyadong maapektuhan ang mga commuter lalo na sa mga apektadong lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Para sa mga walang pasok ngayong araw, alamin naman natin ang lagay ng panahon. Cuddle weather ba o paypay galore ngayong araw? Tito Alvin, ano bang panapanahon natin dyan? Good morning, Mami Chiki, at good morning mga kapatid, at happy Monday po para sa unang araw ng trabaho ngayong Lunes. Ito po ang ating magiging lagay ng panahon. Gaya ng inaasahan, umatras nga o nag-recede yung ating amihan o northeast monsoon. Kasabay niyan, tuloy na rin pong humina yung ating tinatawag na shear line. Pero naging aktibo po itong ating tinatawag ding intertropical convergence zone. At kung mapapansin nyo, may mga mangilang-ilang grupo ng kaulapan dito sa may eastern section ng Mindanao. Yan po yung tinatawag nating tropical wave. Mamaya mas explain pa natin yung tropical wave at ang ating intertropical convergence zone. Pero sa kasalukuyan, ito po ang nagdadala ng mataas na tsansa ng pagulan sa malaking bahagi ng Mindanao at umaabot rin po yan dito sa southern portion ng Palawan. Dahil nga sa ating intertropical convergence zone, asahan po natin na mas maulap ng bahagya yung ating panahon. At posible po yung mga malalakas na pagulan at thunderstorms dito po sa malaking bahagi ng Zamboanga Peninsula. Kung mapapansin nyo, ito pong mga kulay orange, yan po ay malalawak o matataas na mga kaulapan at mga thunderstorms. Posible po yung magdulot ng mga flash floods at landslides. Kasama po dyan ang Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Meron din po tayong mga posibleng thunderstorms dito sa area ng BARMM, kasama na po dyan ang Sarangani. Mataas din po ang ating tsansa ng pagulan at thunderstorms dito sa ilang bahagi ng Davao Region. And mga posibleng isolated o localized na pagulan or thunderstorms naman ang ating aasahan dito po sa natitirang bahagi ng Mindanao. Again, mag-ingat po tayo lalong-lalo na kapag nakakaranas tayo ng thunderstorms dahil biglang buhos po yan ng malakas na ulan na may kasamang pagkulog at pag-idlat. Posible po yung magpabaha at magdala ng mga landslides, lalong-lalo na po sa mga mabubundok na lugar at low-lying areas. Samantalang dito naman sa Visayas, although nagpapakita naman yung ating araw, lalong-lalo na sa tanghali, mataas po ang ating tsansa ng pag-ulan dito po sa ilang bahagi ng Eastern Visayas, kasama po dyan ang Samar, Northern Samar at ilang bahagi ng Leyte, kasama na rin po dyan ang Bohol. Nag-i-extend din yung epekto ng ating intertropical convergence zone dito sa Palawan area, doon po sa katimugang bahagi nito. May mga possible isolated pag-ulan or thunderstorms din tayong aasahan dito po sa ilang bahagi ng Western Visayas. Dito naman sa malaking bahagi ng Luzon, kapansin-pansin po ang pagbagsak ng ating temperatura dahil po yan sa epekto ng ating pahinang amihan o northeast monsoon. Ramdam na ramdam po yan dito sa hilagang bahagi ng Luzon, kasama po dyan ang Ilocos, Cagayan, kasama na rin po dyan ang Aurora at Isabela, lalong-lalo na po sa mga kabundukan ng Cordillera, kasama na rin po dyan ang Baguio City. Relatively maaliwalas po ang panahon natin sa malaking bahagi ng Luzon. Possible yung ating mga isolated rains or mga mahihinang pag-ulan sa Northern Luzon, pero asahan din po natin ang matinding init ng panahon, lalong-lalo na po sa tanghali sa malaking bahagi ng Central Luzon, kasama na po dyan ang Southern Luzon, Bicol Region, pero may mga possible thunderstorms tayo dito sa ilang bahagi ng Quezon at dito rin po sa ilang areas ng Bicol Region. Dito naman sa Metro Manila, sa unang araw ng trabaho, makakaasa po tayo ng maganda at maliwalas na panahon. Pagsapit ng hapon, mas nagiging maulap po yung ating panahon. Pero relatively maliwalas po ang magiging panahon natin ngayon. Pero maganda po tayo sa mga lalabas ng bahay at papasok ka sa trabaho, maghanda po tayo sa matinding init ng panahon, lalong-lalo na sa tanghali. At yan muna ang ating lagay ng panahon ngayong araw na ito. Muli, ito po ang inyong weather, Tito Alvin, na laging may panahon para sa iyo.
Maraming salamat, Tito Alvin. Abay, good news ngayon dahil magiging maaliwalas daw ang panahon lalo na sa Northern Luzon. Isa pa pong good news para sa mga kapatid natin na mas maraming bigas na ang pwedeng mabili sa kadiwa ng Pangulo. Ayon sa Department of Agriculture, mula 10 kilo, papayagan ng makabili ng hanggang 30 kilo ng 29 pesos na bigas kada buwan. Pero para po yan sa mga nasa vulnerable sector. Kabilang dyan ang mga senior citizens, persons with disabilities at solo parents. Inulunsad ang programa noong July 2024. Ang 29 pesos per kilo na bigas ay mula po sa buffer stocks ng National Food Authority o NFA. Matapos mapuna ang Dodong Gang at mga pangalang pagkain sa confidential fund si Vice President Sara Duterte, lumutang naman ngayon ang binansagang Team Amoy Asim na nakatanggap daw ng confidential funds mula sa OVP. Kasama riyan sina Amoy Liu, Fernan Amoy at Jog Di Asim. Ayon kay House Deputy Majority Leader Francisco Paulo Ortega V, walang birth, marriage at death records ang mga pangalang yan sa Philippine Statistics Authority o PSA. Dagdag po yan sa humahabang listahan ng mga kaduda-dudang pangalan ng mga umunoy benepisyaryo ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Sabi tuloy ni Ortega, malabong dumaan sa lehitimong proseso ang mga disbursement. Samantala, nagtipon-tipon naman ang mga Pinoy sa The Hague, Netherlands kahapon para ipakita ang pagsuporta nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakadetain doon dahil po sa kasong crimes against humanity. Live mula sa The Hague, nagbabalita si Jovi Francisco. Good morning, Jovi. Good morning, Angela. Ano ba yung mga panawagan dyan ng mga nagtipon-tipon ng mga Pinoy dyan sa The Hague? Angela, alam mo, nagsimula yung tinatawag nilang meet and greet with the Vice President dito sa isang parke dito sa The Hague ng alas 10 ng umaga, Sunday. Tapos ay tumagal ito ng hanggang siguro alas 5 na ng hapon dahil nagkaroon nga talaga ng literal na isa-isa sa mga dumalo ay nagkaroon ng opportunity para makipag-selfie or photo opportunity with the Vice President. So yung kanilang paghahanda ay yung buong morning, pero nung hapon nang dumating na si Vice President Sara Duterte, nagsimula na siyang magsalita, ay kanyang ikinuwento yung huling pag-uusap nila, pinaka-recent na pag-uusap nila ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa detention facility sa The Hague. At maraming parte. Merong isang parte ay tungkol dun sa kalagayan ng Pangulo ngayon at mga kinakain niya. Pangalawa ay tungkol sa mga bili ng dating Pangulo sa kung sino lang ang pwede sa pamilya na pumunta dito sa The Hague para bisitahin siya. At ang ikatlo, sa ambush interview ng media kay Vice President Duterte ay sa legalities o yung kung paano itatakbo or ilalaban yung kaso ng dating Pangulo. Unahin ko na yung tungkol dun sa pagkain, Angela. Dahil ito yung medyo talagang pinakinggan ng mga kababayan nating dumalo dito sa meet and greet para sa dating Pangulo at kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Vice President Sara Duterte na talaga namimisa daw ng Pangulo ang dating Pangulo ang pagkaing Pinoy, yung lasang Pilipino, lasang Pinoy na sinasabi natin. Pero tanggap na daw niya na hindi pa talaga ganun kasanay gumawa yung mga nagluluto dito ng mga recipe natin. So ang ginawa ni Vice President Sara Duterte ay nag-print out ng mga recipe at ipinadala doon sa mga staff na pwede mag-prepare at pwedeng matuto nitong lasang Pinoy na tinatawag. At syempre, ang mga hiling na inumin, basta isang brand ng soft drinks ang sinabi ng Vice Presidente na ibinilin sa kanya na laging dalhin sa kanya ng mga bibisita doon sa kanyang ama yung isang brand na ito. Pati sa pamilya, meron sa sinabi ng mga miyembro ng pamilya na hindi na muna dapat pumunta dito. Pero kung meron mang parating na, ang sinabi ni Vice President Sara Duterte ay parating na daw si Kitty Duterte dito at sila ay maghahalinghinan sa pagdalaw sa loob ng detention facility. So puntahan natin, Angela, tungkol sa
doon sa itatakbo ng kaso dahil doon sa ambush interview na pinick up ng mga wires o news wires na anggulo ay yung pagsabi daw ng dating Pangulo kay Vice President Sara Duterte na walang basis o walang basiran o mahina yung kaso laban sa kanya dito sa ICC at naniniwala siya na siya ay mapapawalang sala. So yun basically yung thought nung isa sa mga mensahe na ipinaabot ng dating Pangulo via the Vice President. At pero ang Angela, kahit na ganyan ang sinasabi ng dating Pangulo, tuloy-tuloy yung proseso ng ICC. Dahil kanina, this weekend, inilabas na ng dalawang panels, yung prosecution at saka nung isa pang panig, yung utos daw ng ICC na yung defense at saka yung prosec na meron na silang mga dates mga deadline na dates April 4 for the prosecution panel at saka April 11 para sa defense panel dun sa mga hindi-hingi na mga requirements ng ICC para isumite nila. So that's like 2 weeks from now kailangan ay submitted na pati listahan ng mga witnesses at kung paano protektahan ang mga witnesses, Angela. Jovi, alam ko nakakasana yung buong legal team ni FPRRD dyan sa The Hague. Pero sabi ni Attorney Kaufman, meron daw pong isang Pilipino na makakasama. Alam na ba natin kung sino yung pangalan na yon? And pangalawa, bukod dun sa mga nagtipon-tipon na mga taga-suporta ni FPRRD, meron din bang nagtipon-tipon dyan para naman doon sa mga biktima ng EJK? Yes. Okay. Unahin ko na yung tungkol dun sa yung pagpo-form ng panel na magdedepensa or de-defend si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yes, totoo na sinabi yun ni Mr. Kaufman, Attorney Kaufman, at sinabi rin niya ni Vice President Sara Duterte, pero wala daw siya, siyempre in-ambush interview namin sa at wala daw siyang karapatan na siya yung magsabi noon. So tomorrow there's an opportunity or hours from now doon sa penitentiary sa pagbisita ng lead lawyer ni former president, ay pwede natin itanong na yan dahil yan na talagang itanong the whole weekend kung sino yung Pinoy lawyer na kasali dyan sa panel na yan. So we'll know that later, Angela. And yes, nauna na mga a few hours yung pagtitipon naman ng mga mga pumapanig doon sa mga naging biktima ng war on drugs naging dahilan nga kung bakit nakadetine ngayon dito sa ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So dinaluhan natin yung kanilang press con kanina at nandoon si Attorney Conti at lumalabas na ang mga kasi dito yung mga nagpunta dito ay from other European countries sa mga OFW sa atin na nagpunta dito sa The Hague kanina for that meet and greet. Ang mangyayari sa birthday, may birthday surprise pero hindi na rin surprise, Angela, kasi parang sinabi na rin nila na yun naman daw mga anti-Duterte ay magkakaroon ng kanilang pagpapakita ng puwersa sa birthday mismo ng dating Pangulo this coming weekend. Pero yun nga lang, hindi nasa isang lugar lang, kundi multiple cities na makikita natin all over the world. Lastly, kumusta daw po ngayon si dating Pangulong Duterte ayon kay VP Sara? Ayon kay VP Sara, kumpara doon sa mga naunang linggo kung saan ay parang hindi pa maganda yung disposisyon, ngayon nakapag-joke na, marami na rin mga bilin at saka magano na rin daw kung nakakakain kahit na hindi nga Pinoy food yung kanya kinakain. Parang tanggap niya na hindi na muna siya makakakain ng Pinoy food. Alright, maraming salamat, Jovi Francisco, live mula sa The Hague, Netherlands. Nakabalik na sa wakas sa Vatican si Pope Francis matapos ma-discharge mula sa ospital nitong weekend. Nakalabas na nitong linggo ang Santo Papa matapos ang higit 1 buwang pagkakakonfine sa ospital sa Rome dahil sa double pneumonia. Dumaan muna si Pope Francis sa Basilica of St. Mary Major bago siya ibinyahe patungong Vatican. Pero kahit nakabalik na ang Santo Papa, inabisuhan pa rin ng kanyang mga doktor na magpahinga muna ng 2 buwan. Matagal-tagal pa raw kasi bago tuluyang makarecover ang kanyang katawan. Nagwagi naman po ng grand prize ang kantang Wag Paglaruan sa Philpop Himig Handog Songwriting Festival. Ayoko na
Tiara Shea. Mula po sa 12 kanta na pasok sa finals night, ang Wag Paglaruan ang grand prize winner. Si Tiara Shea ang songwriter nito at kasama niyang nag-interpret sa kanta si Fana. Nanalo naman pong first runner-up ang kantang Buhin na sinulat ni Keith John Quito at ininterpret naman ni Ferdinand Aragon. Second runner-up naman ang kantang Papahiram ni Renz Ruiz na pinerform naman po ni Moira De La Torre at Johnny Danao. Humakot naman po ng special awards ang kantang Kurba ni Alvin Cerrito na pinerform naman ni Maki. Ang songwriting festival na ito ay ang first collaboration ng Himig Handog at Philpop. At sa aming pagbabalik, makipag-commute-stahan tayo sa mga commuter na apektado ng transport strike. Alamin ang sitwasyon sa Litex Jeepney Terminal kasamang ating traffic dito na si Mondi Lopez. Pera at gadget sa isang coffee shop sa Marilao, Bulacan, nilimas ng 3 magnanakaw. At salo-salo ng ilang Vietnamese sa isang restaurant sa Pasay na uwi sa Rambulan. Marami pa tayong mga baong pampahappy ngayong araw na ito, mga kapatid. Kaya naman po tutok lang sa paborito ninyong morning kasalo, ang Good Morning, Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid sa pool sa video. Ang salo-salo ng ilang Vietnamese na nauwi sa Rambulan sa Pasay City. Mula sa loob ng restaurant, umabot pa ang gulo hanggang sa parking lot. Nasa frontline ng balitang yan si Kari Kitor. Nagsasalo-salo ang grupo ng Vietnamese nationals na yan sa isang restaurant sa Pasay City. Maya-maya lumapit sa kanila ang isa pang Vietnamese na nakaasul na t-shirt. Umupo siya sa grupo at nakiyosi pa. Biglang nagkatensyon nang tumayo ang isang lalaki at ang nakaasul. Parehas silang inawat hanggang sa lumapit na rin ang mga tauhan sa resto. Pero tila may backup ang lalaking nakaasul at sumugod sa grupo hanggang sa nauwi na yan sa Rambulan. Ang nakaputing long sleeves ngang ito sa gilid umakyat pa ng lamesa, saka sinugod at pinagpupukpok ng mangkok sa ulo ang isa sa mga biktima. Pero hindi pa riyan natapos ang gulo. Sa isa pang kuha ng CCTV na nakalap ng News 5, umabot pa yan sa parking lot ng restaurant. Kitang puno ng dugo ang ulo at muka ng isang lalaki. Tuluyan lang yan natigil nang awati na sila ng mga otoridad. Nagtamo ng sugat sa ulo ang isa sa mga nakuyog, habang sugatan din ang babae na isa raw interpreter. Kwento ng mga biktima, hindi nila kilala umano ang mga sospek. Nag-ugat daw ang gulo nang bigla na lang silang pagbantaan ng buhay ng lalaking naka-blue. Ayon sa mga pulis, 10 ang sangkot sa rambol. Pero isa lang sa kanila ang naaresto na kalaunay nakapagpiyansa rin. Tumanggi rin daw ang sospek na makipagtulungan sa investigasyon. Kinasuhan siya sa reklamong hindi pagsasabi ng tunay na pangalan o concealing true name at disobedience to a person in authority. Habang nahaharap din sa reklamong physical injury ang kanyang mga kasama na tinutugis pa. Hinala naman ng mga biktima, set up ang nangyari dahil lumalabas na naipakulong na raw nila ang isa sa mga kasamahan ng mga sospek sa kasong kidnapping noong 2022. Iniimbestigahan na rin yan ng pulisya. As of now, iniimbestigahan po namin yung mga backgrounds nila and kung may possible involvement po sila sa mga criminal activities. Humihingi naman ng proteksyon ang mga biktima dahil nakakatanggap pa rin daw sila ng death threats. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Kitor, News 5. Samantala, sa pool sa CCTV ang panlilimas ng 3 lalaki sa pera at gadget sa isang coffee shop sa Marilao, Bulacan. Hinala ng may-ari, dati nang inaral ng mga sospek ang lugar.
Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel, exclusive. Nakunang umaaligid ang grupo na yan sa harapan ng isang kapehan sa Marilao, Bulacan madaling araw nitong Martes. Maya-maya pa, pansin sa kaliwang bahagi ng video na may tumungkab sa isang maliit na pinto sa gilid. Pinasok na pala nila ang coffee shop. Sa kuha naman ng CCTV sa loob, 2 sa 3 lalaki ang kita sa loob ng shop. Dumiretso sila sa cash register at nilimas ang petty cash ng tindahan. Kinuha rin ng mga magnanakaw ang 2 tablet at 2 cellphone sa kasumibat. Ito yung pinto na sinira ng mga kawatan. Dito daw dumaan yung mga magnanakaw para mapasok yung coffee shop. Ayon sa may-ari, higit 70,000 piso ang kabuang halaga ng mga natangay sa kanila. Tingin ng may-ari, inaral muna ng mga magnanakaw ang lugar bago ito pasukin. Sabi kasi ng mga employees namin, parang nakita nila yung isa doon na pumasok dito sa cafe. Siguro nagtingin-tingin muna. Tapos nakita siguro nila parang yung kitchen namin ng open door siguro. Parang tingin nila madaling pasukin. Ipinost naman ng may-ari ng shop sa social media ang insidente para magbigay babala. Gusto lang namin, baka mamaya kilala nyo yung tao. At least aware kayo na yung baka mamaya kapitbahay ninyo. Balak na rin niyang mag-report sa mga otoridad pero sinimulan na ng Marilao Police ang pag-iimbestiga matapos makita ang post. Pinaghahanap na ang 3 lalaki na posibleng maharap sa reklamong theft. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Para man po sa mga motoristang naabala ng traffic sa Northern Luzon Expressway, libre na po ang toll fee mula Balintawak hanggang May Kawayan simula mamaya. Inanunsyo na ng NLEX Corporation na magsisimula ang libreng toll mamayang alas 12 ng hapon. Tatagal daw yan hanggang sa magbukas ang 4 na lane sa Marilao northbound area. Inaayos pa rin ngayon ang Marilao Bridge matapos itong masira ng may sumadsad na truck sa tulay na hindi sumunod sa vertical clearance nito. Nagpapasalamat naman ng DOTR sa NLEX Corporation sa pagsunod sa panawagan nilang suspindihin muna ang pangongolekta ng toll para sa mga apektadong motorista. Naunang sinabi ng NLEX na posibleng matapos ang repair sa Marilao Bridge sa March 31. Next Monday, matatapos sana. Matapos na. Kasi malaking, nalala ko, tayo ba nag-usap noon? Yung ito kasi, choke point talaga to. Grabe gapang dyan. Ha? Kahit hindi rush hour, may time na kahit pa-norte ka o pa-southbound ka. Lalo na ngayon pag ginagawa yan, maraming maapektuhan na motorista, lalo na yung mga pa-norte papunta po ng Bulacan. Buti nilibre na nila yung toll buti. fee. Kasi di ba nung una parang kakausapin pa nung Transportation Secretary. Yes. Alam mo, mag-aabang din tayo kay Tito Alvin kasi kung biglang may bagyo at maantala yan, dadating ang Holy Week. Semana Santa, patay. Paano na yung mga paakyat, di ba? At sana din mamaya si Tito Monde may update tayo mula sa kanya dyan. Okay, oras po natin ngayong Lunes, 6:04, mga kapatid, sa aming pong pagbabalik. Delikado nga ba talagang mag-alaga ng wolf dog o meron din silang tinatagong lambing? Mas kikilalanin pa natin ang breed na yan mamaya sa Hayop Ka. At sa luto na po, gagawa tayo ng masarap at budget-friendly na creamy spinach toast. Wow! At sa On The Go, ibang klaseng ligaya ang hatid ng Ligaya's Fried Chicken na nagsimula pa noong dekada 60. Abangan mamaya. Huwag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo ang Good Morning, Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning, Kapatid. Silipin naman natin ang sitwasyon sa ilang lansangan sa gitna ng pagsisimula ng Tigil Pasada ngayong araw, live mula sa Quezon City. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Hannibal, marami na ba mga tsoper na tumigil na sa pamamasada dyan? Angela, ilang tsuper pa rin ang patuloy pa rin sa pagpamamasada ngayong umaga yung sa bahagi ng Muñoz sa Quezon City. Sabi nga nila, mamaya daw titigil sila sa kanilang pamamasada at lalahok sila sa transport strike. Naabutan pa namin ang ilang tsuper sa biyaheng Muñoz, Santa Cruz.
nagmamadali silang pumasada ngayong umaga. Kailangan daw muna nilang kumita bago sumama sa tigil pasada para may ipakain sa kanilang pamilya. May ilang pasahero namang inagahan ang pasok dahil alam daw nilang may transport strike ngayong araw. Ang inaalala lang daw nila kung may masasakyan pa sila pauwi mamaya. Suportado rin naman ng ilang mananakay ang panawagan ng mga tsuper sa transport strike. Hindi raw dapat sa pilitan ang PUV Modernization Program. Narito ang kanilang pahayag. Suportado naman po kasi hindi naman po kasi ganun basta-basta yung pagpapalit, pag-face dun sa modernization, ganyan. Hindi lahat makakaya po yung pagpapalit ng jeep. Bumiyaya ko ngayon kasi para may pangkain din kami. Mamaya matuloy yung tigil pasada namin, wala na kami makakain. Angela, sa mga oras dito ay tuloy-tuloy pa rin yung biyahe ng ilang mga tsuper dito. No? Pero mamayang alas 8 ng umaga, pag dumating dito yung grupo ng Manibela, ay titigil sila sa kanilang pamamasada. No? At dito naman sa bahagi ng Muñoz sa punta ng Maynila, tuloy ang pasada ng ilang mga tsuper. At may mga ilang pulis pa naman na nandito ngayon para nga antabayanan kung sakaling may dumating dito na mga grupo or ilang strike ang mga mangyayari mamayang umaga. Angela. Maraming salamat, Hannibal Talete. Dumarami na nga po ang mga commuter na walang masakyan, bunsod ng Tigil Pasada para alamin ang sitwasyon ngayon sa Litex Jeepney Terminal sa Quezon City. Makakasama natin live na live ang ating always alive na traffic tito, Mondi Lopez. Mons, good morning kapatid. Kamusta ka naman dyan at kamusta ang ating mga commuters? Yes, good morning, Mami Dims. It's Monday and it's Monday. Ayan, bago ko i-update, nako Mami Dims, ako galing ako sa Pangasinan. Sa yung dalawang drip session natin, ha? Babawiin natin ngayon. Ito naman, nandito tayo ngayon sa Litex Southbound. Kita nyo naman, team commute, kaway-kaway tayo, ha? Dahil, eto, kitang-kita nyo naman, hindi pa masyadong ganun dama yung nationwide transport strike ng grupo ng jeepney drivers na Manibela na magsisimula ngayong araw hanggang Miyerkules. Kasi naman may mga ilang jeep pa kaming nakukunan na pumapasada na biyaheng Quiapo, Espanya, Loton, Welcome Rotonda, Delta, MRT, Pilcoa, City Hall, Cubao, Alimol at inaasahan ng mga karanas ng hirap sa biyaheng team commute. Kaya naman nag-announce nga ang DOTR na magdagdag ng bus at tren sa LRT 1 and 2 at MRT para sa mga apektadong sumasakay ng jeep. Ang status ng traffic dito, nako, smooth pa rin, gaya ng mga nililigawan pa lang natin, getting to know each other and peg. Pero, inaasang maraming jeepneys na makikisa sa strike, kaya naman dito sa QC, may libreng sakay sa bus ng QC LGU sa mga sumusunod na ruta, gaya ng QC Hall to Cubao, QC Hall to Litex, IBP Road, Welcome Rotonda to Aurora, Katipunan, QC Hall to General Luis Avenue, QC Hall to Mindanao Avenue, via Visayas Avenue, QC Hall to Gilmore Avenue, QC Hall to C5, Ortigas Avenue Extension at QC Hall to Muñoz. Kaya naman, back to me, kumustahan naman tayo. Ito na, tingnan natin ang ating ops. Ayun, may tumatakbo. Ma'am, good morning. Ma'am, pwede ba? Ano sasakyan niyo po, jeep? Jeep po sasakyan niyo? Ay, bus. Ito, jeep? Ay, bus. O, sige, ingat po kayo. Ito na. Ay, sir, kumusta po? Saan po kayo pupunta ngayon? Sa trabaho, ano pong sasakyan nyo? Jeep po ba? Jeep. Ano? Jeep. Kumusta po? Okay po ba yung biyahe pa rin natin? Minsan lang kami kasi nagbabiyahe. First time. Tay, anong jeep sasakyan po sa saan? Delta. Delta. So ngayon, medyo may nakikita pa po kayo, no? Nagkape na po ba kayo? Oo, tapos. Ay, kahit nagkape na kayo, meron akong surprise para sa inyo. Tansyanan! Ayan, Cap sponsor. Stick po muna tayo. Oh. Bigyan niyo po kay nanay, si nanay ba yan? Ayan, tawagin niyo po muna. So yun na kayo muna bahala sa asukal at sa creamer, ha? Medyo tight yung budget natin. Ito na, next natin. Dito tayo, ito. Lakad tayo, lakad. Sabay. Up, yeah. Mag-jeep ka ba? Mag-jeep ka rin ba? Yes po. Mag-jeep, saan ka papunta? Kiwab po. Kiwab, kumusta naman yung sitwasyon? Ikaw? Medyo traffic po dyan sa Pilcoa. Ngayon, ba't di ka sumasakay? Bibili pa po, kalmo na. Bibili ka ng? Pandesal po. Pandesal, sakto. Kaya pa ba natin sundan? Pero mukhang hindi nakakayanin. Kung bibili ka ng pandesal, ako maganda, partner mo yan ng kape. Kakape ka ba? Oo. Ito ulit ang kape. Ito na. Isa lang bibigay ko sa'yo, ha, kasi mamimigay pa tayo. Okay, baka may gusto kang batiin muna.
Kasama ko. Good morning. Sino asawa mo? Kasama ko. Sino asawa mo? Abigail po. Ilan asawa? Isa lang po. Isa lang, okay. Very good, very good. Ayan muna ating, salamat kuya. Yan muna ating morning biyahe. Magbabalik tayo mamaya-maya. Maraming salamat sa ating ever-energetic traffic dito, Mondi Lopez. Ang singkulitan at pasinggalingan, idinayo na natin sa Boracay nitong weekend. Kahit nga po ang ating mga kaawit bahay. Tingnan mo nga naman kahit nga ang ating mga kapitbahay, naku, nating dayuhan, nakising kantahan na lang sa pa-videoke ng ating singmaster na si Donita Nos at Jukeboss Ethel Buba. Nakisingyahan din sa kanila ang iba pang mga turista sa isla. Bata man o matanda, give na give sa pag-flex ng kanilang pasinggalingan bosasan. Ngayong summer po, saan pa kaya babiyahe ang ating SG fam para makisingyahan sa ating mga kaawit bahay? Abangan yan habang linggo-linggong nakatutok sa Singaling kada Sabado 5:45 PM sa TV5, Sari-Sari at Signal Play. Ipinakilala na nga po ni Frontline Showbiz anchor Jervy Wrightson sa social media ang kanilang new baby. Sa kanyang Instagram account, ibinida ni Jervy ang kanilang fur baby na si Pony Wrightson. Si Pony po ay isang Pomeranian dog. Ibinahagi rin ni Jervy ang kanilang photos kasama ang kanyang hubby na si Luke Wrightson. Setyembre nang ikasal ang dalawa. Mula naman po sa pagbibida niya sa Filipino Designs as Miss Universe 2018, dinala na rin ni Catriona Gray ang same Pinoy pride na yan sa pagiging furniture designer. Kamusta naman kaya ang kanyang puso? Nasa front na balitang yan si MJ Marfori. In her furniture designer era, si 2018 Miss Universe Catriona Gray, in partnership with a home designer store, ibinida ni Kat ang mga furniture set na dinisenyo niya na syempre may mga Pinoy touch. As in, may weaves at local textiles na detalye. Tinawag niya nga itong Payak Collection. No, but I really love Filipino-made products. But it made a lot of sense because in my own home, I took a lot of effort and intentionality when nagkaroon ako ng first home ko. I got all of my furniture locally. Advocacy niya rin kasi ngayon ang slow living o anti-stress lifestyle. Ayun na nga, kinakreate ko ng home ko para to be like a sanctuary for me. So talagang it made sense. This collection sana will help make sanctuaries for other people to come home to rest and to have slow living. Pag wala nga siyang trabaho, mas pinipili ni Kat na magstay lang sa Casa Gray. Busy din si Catriona sa podcast nila ngayon ng kaibigan at kapwa beauty queen na si Nicole Cordoves. Ang topic nila, anything and everything about life at self-improvement. At speaking of life, kinamusta din natin ang puso ngayon ni Queen Kat. I'm pretty good naman. I mean, I have so many blessings this year. I'm surrounded by incredible people. Yeah, my heart is happy naman. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Eto na, kung usapang orihinal at homemade din lang, abay hindi magpapahuli ang chicken house na ito na nadiskubre ni Maui sa Marikina. Mau, ano nga ba ang espesyal sa fried chicken sa Ligayas? Mami Chiki, good morning! And good morning po sa ating mga kapatid. Happy Monday! Alam niyo, Mami, saktong-sakto. Hindi talaga ako nag-dinner kagabi para dito kasi talagang niready ko po yung tiyan ko. At kanina nga ang tanong mo, ano ba yung espesyal sa kanilang chicken? Yan ang malalaman natin ngayong umaga dahil nandito tayo sa Ligayas Fried Chicken dito po sa Marikina City. Alam niyo na, malapit lang po sa bahay ko. So perfect. Pupuntahan ko talaga to. At kasama natin ngayon para pag-usapan ang kanilang special chicken. Ang kanilang owner, si Miss Mai. Hi, Miss Mai. Good morning. Hi, good morning. Pati niyo po ang ating mga kapatid. Good morning, kapatid. Magandang umaga sa inyong lahat. Ayan. Miss Mai, sakto buti nandito kayo kasi gusto kong gustong tanungin, sino po si Ligaya?
Si Ligaya po is si Lola Ligaya Francisco. So, Okay. lola po namin siya. Oh. And siya po yung nag-originate talaga ng Ligaya's Fried Chicken. Nice. And Ligaya's Fried Chicken, kailan siya nag-start? It started po 1965. Wow! Yes. 1965. Yes, hindi pa tayo Oo, tao that wait, time. yun yung year na pinanganak yung daddy ko at mommy ko. Oh. 1965. Yes. And then, was there a time po na talagang dinire-diretso nyo siya, yung business nyo? Ano po yung history ng business nyo? Actually, nag-start siya noong 1965 and then nag-stop yung operation noong 1980s. Oh. So, binalik lang namin siya. We reopened it at 2022 lang. Okay. May I ask po, bakit po itinigil noong 1980s itong business? Kinailangan kasi mag-migrate ni Lola Ligaya sa US. Ah, sa US. Yes. Okay. So, tapos nag-resume kayo 2022 Yes. and then until now. Okay. Ito po, yung special po, kanina nabanggit natin, special ng inyong fried chicken. Ano po yung nagpapa-special sa fried chicken? Yung nagpapa-special dun sa fried chicken namin is malasa kasi yung meat niya. And at the same time po, malambot siya. And crispy rin yung outside niya. And wala rin po kasi siyang masyadong palamuti. So, it's more on parang homemade fried chicken. Yun ang masarap. Kasi pag homemade talaga, ito yung parang comfort food. Yes. Yung hahanap-hanapin mo Yes. sa kahit anong oras, di ba, ng araw. Dahil nga comfort food, iba yung warmth na binibigay sa'yo pag kumain ka ng kanilang comfort food, the fried chicken. Okay, discuss po natin yung mga nakahain dito sa harap natin. So, we have here yung bestseller namin, which is Ligaya's Fried Chicken. Ayun. So, ito yung one whole chicken namin. Sarap. And then, another po is yung lechon kawali naman namin. So, Ay, ito wow. siya. Okay. And meron kaming special menu. This is Watusi naman ang tawag namin. Watusi? Yeah. Di ba Watusi yung pang ano? Yeah, yung pang fireworks? Bakit Fireworks. Watusi? Kasi it's spicy. Ah, okay. So, liver and gizzard naman siya. Okay. Spicy liver and Maanghang. gizzard. Yes. Okay, no? Para kay Mami Chiki yung ganyan, maanghang eh. And then this one naman is yung aming crispy fried chicken neck. Leeg. So, leeg. Okay. And last one is yung aming atsara. Wow. So, yung atsara namin, kakaiba siya. Hindi siya gawa sa papaya. Okay. So, gawa siya kasi sa... karaniwan gawa sa papaya. Yes. So, ano siya, iba't ibang klaseng vegetables like talong, ampalaya, kangkong. Parang ngayon lang ako nakarinig ng ganong klaseng atsara, Yes. di ba? Parang So, kayo parang pa lang yung pakbet. gumawa. Oo, na Pero kasi atsara. pag atsara, it is fermented Yeah, ba siya? fermented siya. Fermented. So, maasim-asim ang Yes, na atake. sweet. Na sweet. Ayun. Perfect. And ang napansin ko talaga dito, yung chicken yung malalaki, magkano po yung ganyan? Yung one whole chicken namin is 420 pesos. Oh. So, that's ano naman, 1.1 kilo naman siya. Oh, ang laki. Good for how many na to, ha? Yes, good for sharing naman Okay. siya. Ma'am, eto gusto ko ng tikman. Miss Mai, sabayan niyo ako. Kuha po kayo. Ano po Sure. gusto niyong par? Sige. Wait, kaya niyo ba? Or ikot ko na lang sa inyo? Kasi mabigat yung plate. Kasi siksik yung chicken. Kaya mabigat. Ay, parehas tayo. Legang gusto. Yeah, it's Saan good. napansin ko, Miss Mai, may sarili kayong timpla ng Oo, sauce. Ano po tawag dito? we have our special sauce. Yung special sauce naman namin, ano siya, sweet and sour. Okay. Oo, so ayan. Pero dito Perfect po, siya sa itong chicken nyo, meron siyang part lang na ano, na kunyari, kung gusto nila pang small serving lang, chicken, lega tayo. Yes. Meron kaming rice meal. So that's a happy plate yung tawag namin. So Ayun. may Magkano option po ka yung naman if you want it leg and thigh or breast. That's 200 pesos. It comes Okay. with rice at saka side dish na. Ayun, which is yung atsara. Yes. Okay, perfect. Ito na. Siksik ang ating Husgahan sugo. na natin. Husgahan na natin. Ang sarap. Miss Mai, tama ka. Yung lasa talaga mga kapatid, nandun sa meat. Hindi lang nasa balat. Balat. Hanggang meat umaabot na. Kaya pala patukayo talaga dito sa Marikina. Balita ako talaga pinagpagkaan kayo. Yeah, kasi since 1965 pa siya, marami na talaga siyang customers before. And may history na siya at the same time, yung mga customers before, pag nag-order sila sa amin, nagre-recall sila ng mga memories nila. Like, doon sila nag-reception before, mga ganon. Or siguro yung mga magulang din nila, dito rin talaga Yes. kumain. Noong unang panahon. Unang panahon? Tagal? Pero alam mo, sobrang sarap. Miss Mai, wait, kailangan ko pang umisa mga kapatid, ha? Sorry, napakasarap talaga. Oh my God!
Oh, Miss May, haba ko ay nag-chew ng aking chicken na napakasarap ng mula sa inyo. Sa mga kapatid natin, natakam na kayo umaga, saan po kayo mahanap at paano? Yeah, so meron kaming dalawang branches. Yung main branch namin is located dito sa 794 J. Perizal Street, Concepcion 1, Marikina. And then we have our second branch naman po, which is located sa Santa Elena sa Marikina Bayan. Ayun, perfect. Gusto ko pang kumain pero bunsispil ako, hindi ko alam kung unahin ko. Pero ito po yung kanilang Lechon kawali. Lechon kawali, mga kapatid, na mamaya ako na po titikpan. Miss Mai, thank you so much. I am so happy. May bago ako na-discover dito sa Marikina. Talaga namang napakasarap na homemade na talagang umaabot yung warmth sa puso at sa tiyan. Perfect na perfect. Again, dito po yan sa Ligayas Fried Chicken dito po sa Marikina City. And that is it for this morning's On The Go, mga kapatid. At alam niyo naman po, bira tayo ay mapagmahal. I-share natin itong kanilang masarap na chicken and chicken neck sa ating mga kapatid dyan sa studio. Mami Chicky, Angela Dre, para to sa inyo. Mami Dimples! Pero pagdating nila yung plato. Yay! Yun na! Wow, na-transform! Thank you, Maui. Thank you. Marami pong salamat sa Ligayas at salamat kay Eat Girl Maui. Tayo ililigaya sa sarap. Maraming salamat po. Hindi drawing. Ang galing. Perfect. Oo, pakinggan niya ASMR. Malutong, di ba? Pwede ba kirahin to? Sige, asan na yung... Tignan natin kung malutong. Go, Dre. Makain na si Andre ngayon kasi mamaya sa luto na po. Talaga naman. Masarap yan actually. Uy, masarap kasama nung lulutuin. Ituturo mo sa amin mamaya, Mama Dips. Pwede partner. Spinach ba yan? Oo. Sige, kainin mo na yan. At sa aming pagbabalik, naku mga mamamahayag, hinimok na magsampa ng reklamo laban sa mga nagkakalat ng fake news. Pilot testing ng Unified Identification System para sa mga PWD sisimulan sa Hulyo bilang paghihigpit kontra mga peking ID. Yan at iba pang mga balita ay hatid sa atin nila Ted Filon at DJ Chacha. At sa luto na po, bango na dahil tuturuan namin kayo ng napakasarap na breakfast recipe. Gagawa po tayo ng creamy spinach toast. Tuloy-tuloy lamang po pagtutok mga kapatid. Magbabalik pa po ang inyong paboritong morning kasalo at Good Morning Kapatid! At nagbabalik po ang Good Morning Kapatid! Hilig nyo rin po ba mga kapatid na mag-toast ng mga natitira natin sa bahay or mga leftovers? Kapag nauubusan na po kayo ng idea, huwag nyo kalimutan na punta dito sa Good Morning Kapatid para ma-check kung ano nga ba ang pwede natin gawin na toast na pwedeng gawin sa ating tinapay. Kasi yung mga toast, meron mga avocado, salmon, tuna, minsan giniling nilalagyan din nila. Pero ito today, wala tayong karne. Mahal kasi ang karne ngayon, Andre. Ha? Tipid-tipid naman tayo. Tipid tayo. And you know what? What we're actually having on our toast today is a superfood. Yes. No? Ito po ang lulutuin natin ngayon or ipaprepare natin ay tinatawag na creamy spinach toast na bukod sa masarap, madali pong gawin, masustansya pa. Ang mga sangkap po, spinach, cream cheese, all-purpose cream, garlic powder, onion powder, easy-to-melt cheese, mozzarella, optional po yan kung meron po kayo niyan, at tinapay. Ang paraan po ng pagluluto, blinanch na po natin ang ating spinach. Pagkatapos ay hihiwain po natin ang pira-piraso nito. So, medyo tanggalin lang po natin yung extra na water. Huwag nating sayangin. Wait lang po Okay, I'll show you a tip. Okay. So, when you're, if it's not wet, what you need to do is to roll it together and put it like this. Okay. But if it's wet, Mama, you can just bungkusin nyo lang ng ganyan. Yan. Para pagka po chinap ninyo ng maliliit, mabilis na. Opo. Mas mabilis kasi siya ng ganyan. Oo nga. Opo. Very nice.
Ako, paborito ko yan spinach. Ang ganyan talaga mag-timing. Thank you. Yes, Mama. Para Hindi sa kami inyo. hindi kami para mag-ingat sa feelings ni Andre dito. Oo, lalo Buti na na si lang, Dimples, nakapagmanong never na nag-iingat lang. sa feelings ko yan. Talong nga kinakain ko eh. Oo, ito naman, Kasi Andre. tinuturuan natin siyang kumain ng gulay. Pinapakita natin sa mga kapatid nating mga bata na kung hindi ka nasanay ng bata ka, pag matanda ka, Pwede pa. Pwede pa. May pag-asa pa. So, tingnan niyo po, ito, Mahirapan okay ka na nga siya. Ang galing. Nalala pa ba ng mga bata Mas okay, si ano? yung ginawa mong ganon, kumbaga yung trick na yun, pag sabi mo pag dry or pag basa? Yeah, pagbasa. Pagbasa, Pero pag pag dry dry. kasi, what you do is you put it all together, Oo. tapos i-roll mo yan Okay, para pag I ginanon see. mo, maayos na. Galing. Kasi pag yan nakabuka pa, Oo. mahirap yan Okay. gawin. Baka masugatan ka pa. Galing. Okay, sa bowl ngayon, Galing. ito naman po. Okay. Ano gagawin? Paghahaluin ko ang cream cheese, all-purpose cream. Lahat? Opo, naka-portion na po yan. Okay. Ano yan, isang siguro half nung gano'n, ano? Nung usual na Isa yan, parang Mama. nasa black, Isa isang po yan, buo. mga 250 Isang ml ano. po yan. Wow, dami. Garlic powder. Garlic powder, boss. Saan ba dito ba? Apo. Yan, Palagay- pareho palagay naman na yan. po. Apo. Garlic powder and Lahat na onion to? powder. Sige Yes po. Sige po. Lahat ah? Apo, Yes. na-measure na po yan. Na-measure na. Tapos, itong spinach natin, lalagay natin. Pero haluin mo po muna yan. Actually, murang onion ngayon, di ba? Opo. Nalaman natin yan last week. Opo. Mura talaga gulay ngayon. So, pwede kayo kung gusto mo nung fresh, pwede ba i-chop-chop-chop yung onion? Pwede rin. Pwede Yung ba? onion, Mama? Oo, Pwede naman po. Pwede naman. Ito do. Ito do. Okay Haluin na mo po. muna. Ano muna? Halo mo muna. Yan. Okay. Oo nga eh, oo nga eh. Kaya Dahan-dahan dahan tayo eh. Yung lahat. Wow. Sana Pati yung nilaban nyo apron. na rin kami. So, very cheesy siya, no? Opo. At may cream cheese, and cream, Yes. tapos dalawang klase ng cheese. At tanong ko sa'yo, siguro si Mio alam pa, 17 years old, pero sina Alonso, kilala pa ba nila si Popeye the Sailor Man? Kilala nila, Mami. Kasi yun ang, sabi ko, look, you have to eat spinach so you can be like Strong. Popeye. Diba? Ikaw, Sama kilala na. mo naman si Popeye, di ba? Kasama ba daw? Sama na daw. Okay, go. Sama na po natin ang cheese. Tapos Mozzarella ilalagay na ba rin to? natin. Oo, si Papay, di ba naging ano? Natatalo niya si Brutus. pag Lumalaki kumakain. yung bigla na Oo. pagka nasa lata pa, di ba? Tapos lumalaki Haluin yung ko, braso. boss, Hindi Yes, na nakilala si Papa eh. Char! Ganun ba? Joke lang. Icon yan. Sino nga yung asawa niya? Si Olive Olive. oil. Yes. Kalaban si Brutus. Oo, tapos yung friend niya, si Wimpy, kumakain ng hamburger. Mama. Every Tuesday. Anong kung gagawin natin dito? So, ito, lalagyan na natin ng filling yung tinapay. Yes. Ang cute naman ng tinapay, ang lalaki ng mga hiwa niya. Masarap no? yan, Mami Chiki. Buo-buo lang talaga yung meron na siyang ano. Nagbobobo yung... Oo. That's why we have to mix talaga. So siguro yan, kung gusto mo pandagdagan ng spinach, pwede pa, no? Pwede Talagang- pa, Mama. Pwede pa. And you know what? Spinach could also go well with kung ganito yung parang mga sun-dried tomatoes. Oh, wow. Yan. Kung gusto nyo ng medyo parang pabrusheta ang dating. Minsan kasi yung mga nanay natin, gusto na rin natin yung medyo nile-level up natin yung niluluto natin. Pero kung gusto niyo po ng mga simple sa ating mga nanay, pwede na po itong creamy spinach. Alam mo, kung wala po kayong spinach, pwede rin po ang kangkong. Kangkong. Or malunggay. Masarap din ang malunggay. pwede. Sa malunggay, hindi na kailangan pa na Hiwa-hiwa. Hiwa-hiwa. Okay, okay. Lagay na natin. Yan. Spread lang natin, Mama. Tama-tama yan para dun sa mga 3 araw na, siguro mga 3 days old na tinapay, Yes, pwede Mama. na, no? Bago masira. Basta make sure lang po na walang amag. Ay, oo nga naman. Ilagay natin to sa ibabaw, ha? Oo Tapos nga. i-air fry natin yan. Pero habang tinutuloy natin, yes, Mama. Ha? Hindi kasi sabi mo toast, kailangan dalawa kasi toast. Ay, okay. Habang tinutuloy natin ang ating creamy spinach toast, balitan muna tayo kasama si Manong Ted and DJ Cha. Tigil pasada dahil nga ang mga commuters daw nga ang mahihirapan. Pero pagsisiguro po ng gobyerno, magdaragdag sila ng pampasaherong bus sa busway at mga tren sa MRT at LRT. Bukod pa ito sa mga libreng sakay ng MMDA at mga lokal na pamahalaan sa mga apektadong lugar. Kaugnay naman ang balitang yan, ilang pamantasan muna sa Metro Manila ang nagsuspinde ng kanilang face-to-face classes dahil nga sa tigil pasada ng grupong Manibela simula po ngayong araw. Kabilang sa nagkansela ng in-person classes at nag-shift muna sa online ang Colegio de San Juan de Letran, de la
LaSalle University, Far Eastern University at maging ang University of Santo Tomas. Suspendido rin ang face-to-face classes sa Mapua, Adamson, pamantasan ng lungsod ng Maynila, University of the East, Manila Central University, maging sa Trinity University of Asia, Philippine Normal University at sa Philippine College of Criminology. Para sa mas kumpletong detalye ng class suspension ngayong araw, tutukan at bisitahin lamang ang mga social media pages ng inyong mga eskwelahan para sa kaukulang announcements. Maganda umaga po sa ating mga viewers sa TV5 at sa 1PH. Ganda umaga po sa inyong lahat. Ngayon sa ilang pang mga importanteng balita, ipinagpapasa Diyos na lamang daw ni dating Pangulong Duterte ang kanyang kapalaran habang nakakulong sa International Criminal Court o ICC sa The Hague. Yan po sinasabi ni Vice President Sara Duterte sa huling pagdalaw nito sa kanyang ama na ngayon nga po'y nakapiit sa the Netherlands. Maayos naman daw po ang kondisyon ngayon ng dating Pangulo sa loob ng kulungan. Nauna po iginigiit ng Vice Presidente na kinidnap ng gobyerno ang dating Pangulo para dalhin sa The Hague. Pero aminado siyang wala na raw silang magagawa ngayon kundi ang sumunod sa legal na proseso ng ICC. Bago ito'y inamin din po ni VP Sara nituhong nagdaang linggo ng mukhang malabo nang makabalik sa Pilipinas ang dating Pangulo. Samantala sa gitna naman po ng kaliwat-kanang issue sa politika, pinaalalahanan naman ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga opisyal ng militar na panatilihin ang integridad sa kanilang serbisyo. Sa pagdiriwang nga ng 128 anibersaryo ng Philippine Army nitong Sabado, nagpaalala po ang Pangulo na dapat maging ehemplo ng integridad ang militar at iba pang opisyales ng pamahalaan para makamit daw ng Pilipinas ang matagal nang minimithing kaunlaran at kapayapaan sa buong bansa. Pinaalalahanan din niya mga sundalo sa tungkulin nilang magsilbi sa bayan nang walang hinihintay na kapalit at paninindigan na hindi naman basta matitinag ng takot at ng kaguluhan. Binigyang diin din ni PBBM ang pagkakaisa sa kabila naman ng mainit na hidwaan nila at ng dating kaalyado na mga Duterte. Samantala po naman sa iba pang mga balita, hinimok po naman ng NBI ang mga mamahayag na magsampa ng reklamo sa mga nagkakalat ng fake news. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, target ngayon ng kanila pong ahensya ang mga online creators na nagkakalat ng pineking content na pinalalabas po nilang mula sa mga lehitimong media entity. Nauso kasi ngayon ang sa online ang pagkalat nga ng mga dinoktor na content na hango mula sa content ng mga TV stations at reporters mismo. Sa ngayon nga po ay nakikipagtulungan na raw ang Facebook at TikTok sa NBI para nga tugisin ang mga nagkakalat ng fake news. Yan ang sinasabi natin noon pa. Samantala mga kapatid, sa oras naman po na 6:41, ang oras po hatid sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic food supplement with Lactococcus lactistrain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, pagod at stress at mabibili sa Lazada at selected Mercury drugstores nationwide. Puntahan naman po natin ang mga balita sa lalawigan. 3 patay at 2 sugatan matapos paulanan ng bala ang isang sasakyan dyan po sa San Rafael, Bulacan. Sa kuha nga ng CCTV, kitang dadaan ang isang SUV at biglang may maririnig na putok ng baril. Ilang saglit pa, sumalpok ang sasakyan sa isang poste at nakabangga pa nga ng tricycle. Hindi na nahagip sa CCTV pero lumalabas na mula sa nag-overtake na sasakyan ang namaril. Nag-U-turn pa nga ito at binalikan ng SUV. Makikitang nagtatakbuhan ng mga tao ng paulanan na ng bala ang SUV. Dead on the spot ang driver ng niratrat na sasakyan at ang katabi nitong pasahero. Napag-alamang ang pasahero ay IT employee ng isang tumatakbong kongresista sa pangatlong distrito ng Bulacan. Nadala naman sa ospital ang isa pang babaeng pasahero pero naideklara ring dead on arrival. Tumanggi muna ang PNP Regional Office sa Bulacan na magbigay ng anumang pahayag tungkol sa insidente. Hindi rin sila pumayag na kumpirmahin kung ang pamamaril ay may kinalaman sa paparating na eleksyon. Ito, no? Broad daylight ito, tsaka hindi ito nakamotorsiklo na ngayon. Samantala po naman, inararo ng isang mapasaherong bus ang ilang motorsiklo sa Danao City, Cebu. Sa kuha po ng CCTV, makikitang huminto ang mga motor para magbigay daan sa mga tatawid na pedestrian. Pero hindi huminto ang bus sa kanila pong likuran kaya inararo ang mga ito. 2 pong motor ang tumagilid at halos nga pumailalim sa bus. Sugatan ng 2 riders at 2 pang mga sakay ng isang motorsiklo, kabilang po ang 2 taong gulang na bata. Ayon sa driver ng bus, sinubukan niyang pumreno pero hindi ito kumagat.
Maharap po ngayon ng bus driver sa reklamong serious physical injuries at damage to property. Samantala mga kapatid, isa naman ang patay sa karambola po ng 8 sasakyan sa Tuba, Benguet. Sa video, makikita po ang pagharurot ng truck sa kahabaan ng Marcos Highway. Nahagip ng truck ang 2 sasakyang nakaparada sa isang cafe. Hindi nakita sa video pero napadpad ang truck sa kabilang lane hanggang sa dumiretso sa kanal. Ayon po sa pulisya, 2 SUV, 1 kotse, van, pickup at 2 motorsiklo ang nabangga ng truck. Isang rider ang nasawi habang 5 ang sugatan. Ang depensa ng truck driver, nawalan daw ng preno ang truck sa gitna ng kanilang biyahe. 2 beses daw niyang ibinangga ang truck sa barrier pero hindi pa rin ito tumigil. Posible itong maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to property, multiple physical injury at homicide. Samantala, nasagip po naman ng Philippine Coast Guard ang 19 na mga pasaherong stranded matapos tumaob ang kanilang sinasakyang bangka sa Davao City. At ayon po sa Philippine Coast Guard, pumalya ang makina ng naturang motor bangka matapos nitong suungin ang mga dambuhalang alon. Agad nila po ang mga nasagip na pasahero sa kalapit na pier sa barangay Panakan at binigyan ng paunang lunas. Na-rescue naman ang 6 na turistang unang napaulat na nawawala matapos pong mag-hiking sa Mount Talinis sa Negros Oriental noong Miyerkules. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Valencia, ligtas na natagpuan sa isang hydropower plant ang 4 sa mga dayuhan sa bayan po ng Amlan. Nakita sila ng mga tauhan ng Philippine Army. Unang natagpuan itong Sabado ang 2 sa kanila sa bahagi naman ng Barangay Malabo. Ayon po sa mga pulis, nagkahiwa-hiwalay ang mga dayuhan matapos subukang gumawa ng sarili nilang trail. Agad namang dinala sa kalapit na istasyon ng pulis ang mga nahanap na hiker. At sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan sa oras na 6:45 in the morning, pumalo po sa 17.16 billion US dollars ang debt service o bayaring utang ng Pilipinas noong pong nagdaang taon. Sa datos nga po ng Bangko Sentral ng Pilipinas, mas mataas yan kumpara sa 14.85 billion US dollars na kinakailangan bayaran po ng gobyerno noong 2023. At ayon sa BSP, mas lumobo pa ang binayaran po ng bansa noong nagdaang taon dahil nga sa lumalaking principal at interest ng mga inutang ng gobyerno. Pinasinungalingan naman ng Department of Agriculture ang ulat na may mga nagpakamatay daw na magsasaka dahil sa pagkalugi sa palay. Napatunayan na raw nilang hindi ito totoo kasunod ng isinagawa nilang investigasyon. Nakikipag-ugnayan na raw ang DA sa mga otoridad para maaksyonan ang anilay mga kumakalat na maling impormasyon. Ang gihit po ng ahensya, stable pa rin daw ang presyohan ng palay kung saan 24 pesos kada kilo ang tuyo at malinis na palay at 18 pesos kada kilo naman ang sariwa at basang palay. Abiso po sa ating mga motorista matapos nga po ang 3 linggong sunod na rollback, abay taas presyo na po ngayon tayo. Eto na po kami. Sa tansya po ng Energy Department, aabot sa piso ang posibleng itaas sa per liter ng gasolina. Hanggang 50 sentimos naman ang pwede pong i-aumento sa diesel at 30 sentimos sa gas. Ayon sa DOE, ilan sa mga dahilan nito ang, eto na naman po kami lumalalang tensyon sa gitnang silangan at ang balaking po ng China na pasiglahin ang ekonomiya nito. Bagay daw pong posibleng magpataas sa demand. Itong nagdaan po 3 linggo ay halos 2 piso po ang ibinaba ng diesel, 2 piso at 60 centavos naman sa gasoline at 3 piso at 60 sentimos sa kerosene o gas. Nakatakda naman sa Hulyo ang pilot testing para sa Unified Identification System ng mga Persons with Disability o PWD. Ayon po sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, aabot sa 200,000 PWDs ang masasakop ng pilot testing sa 32 lokal na pamahalaan. Sa ilalim po nito, magkakaroon ng mas mahigpit na security feature sa mga PWD ID para masugpo ang paglipanan ng mga peking ID. Tatagal po ang test hanggang sa Disyembre ngayong taon. Target ang full implementation sa taong 2026. Diliwanag po naman na Meralco kung paano mangyayari ang balikbayad ng halos 20 bilyong piso ang halaga para nga sa mga sobrang singil sa mga customers nito sa loob ng halos 2 taon.
Prospective daw ang magiging proseso kung saan i-multiply sa 20 centavos per kilowatt hour ang magiging konsumo ng mga consumers. Halimbawa, kung ang konsumo ng isang customer sa Abril ay 400 kilowatt hours, lalabas po na nasa 80 piso ang refund. Inutusan po ng ERC o Energy Regulatory Commission ang Meralco na ipatupad kaagad ang refund sa bill sa buwan ng Abril. Ipinag-utos po ang refund dahil po sa sobrang siningil ng Meralco mula 2022 hanggang 2024. At ang importante lang mga kapatid na hindi po tayo din sinisingil sa ating pong pagpalya. Dahil kung sakasakali at pumalya si Kuya Samson Go at si Wilbert Tan, sandali lang. Baka sabihan sila ng ganire, oy lalaki, kumusta ka naman? Bigo ka na naman ba? Sandali lang ha. Ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men. Di ba? Masarap ang buhay kaya laging itotodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Vroom, vroom. Mapapa. Bravo! Katalaga! Ayun o! Bravo! Mabibili yan sa Mercury Drug sa Watson, 7-Eleven and other leading drugstores nationwide. Mahalagang palala, ang Bravo hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ilang pang mga balita. Agad-agad abangan. Sa totoo. Alam mo ba kung bakit kita mahal? Kasi nasa iyo halos lahat ng bagay na hinahanap ko. Concealer, punda, groceries, polong puti, polong pink, Technicolor, watercolor, furniture, puwan ng baby, puwan ng family, packing tape, masking tape, nipple tape, halos lahat. Kaya I love you talaga, Isetan. Visit Isetan Department Store and Supermarket in Carriedo, Cubao, Recto, and Santa Mesa. Halos lahat, Isetan. Shop na sa Isetan. Tayo na sa EO. Tayo'y magpatingin. Tayo na sa EO. Sila'y eksperto at magagaling. Tayo na sa EO. Inyong mata ay mahalin. EO Executive Optical. Ang practical. EO Executive Optical. Ang eksperto at magagaling. Long night. Bakit kailangan pang maghintay sa pagdating ng bagong araw? Pwede namang mag-drive na muna. Kahit man sandali magpahinga. Magpahinga na muna and perk up at Dunkin', pasalubong ng bayan. Si Piolo Pascual para sa Ang Probinsyano Party List. Sa lugar kung saan may kawalan o kakulangan ng oportunidad, trabaho, pagkain, edukasyon, kalusugan, karamay mo ang number 60, Ang Probinsyano Party List. Tayo na't sumama sa kampanya sa pag-unlad ng ating probinsya. This political advertisement is paid for Ang Probinsyano Party List. Purok Acacia Poblacion, Titay, Zamboanga, Sibugay, 7003. This political advertisement is paid by John Moises Arpriagas, Rizal Street, Ilawod, Ginubatan, Albay. Dito tayo sa totoo. True FM on 105.9. Mga kapatid, nagbabalik pa rin po tayo dito po sa True FM, sa TV5, maging sa 1PH at sa True FM TV. Bati muna tayo na magandang morning dito po sa mga nakatutok sa atin sa YouTube. Si Ma'am Nenita Bartolazo, kanina pa nagko-comment. Good morning po sa inyo. Maging si Sir Ray Agustin, magandang umaga. Si Venancio Shazon, good morning po sa inyo. At sa iba pa po nating mga kapatid tulad ni Sir Edgar Tehuco, mamaya pong iba pa mga pagbati. Alright, samantala po naman, pagbati rin po ng good morning. Good morning! Sa lahat po ngayon ng mga papunta na po sa mga opisina, ha, sa mga nandyan po sa kahabaan ng EDSA, meron na po mga pagbabagal sa ilang po mga intersection. Well, relax lang po kayo. Talo ang pikon dyan. Hayaan niyo po. Sasamahan namin kayo para ho maibsan ang inyo pong pagkaburyong Lunes na Lunes, ha. Ating simulan po ang ating Monday morning na magandang ating ika nga po pamahong-pahong. Correct. Alam mo pamahong-pahong?
Sabi mo, ambience. Ang ating pong, ang ating po namang pananaw ngayon pong araw na ito. Ganda umaga rin kay Ma'am Shena Olaso. Good morning, Ma'am Shena. Good morning. Eto na muna. Uring manggagawa po ng madaling araw pa rin po, gising na yan. Ay, sinabi mo pa. Ngayon puntahan naman natin mga kapatid ang mga balita po sa labas ng bansa. Magsisimula ng pagpapauwi sa higit 200 Pinoy Pogo workers sa Myanmar. Ang kwento ng ilang Pinoy, pinubugbog at pinapaso mga hindi nakakaabot ng kota. Ang iba nilalatigo pa raw at ibinibilad sa araw. Ayon po sa Foreign Affairs Department, pahirapan ng pagtukoy sa kinaroroonan ng ilang Pogo hubs sa Myanmar. Karamihan kasi sa mga ito, nasa lugar na hawak raw ng mga rebelde. Patuloy naman ang pakikipagdialogo ng ahensya sa Myanmar. Patay po naman sa airstrike si Hamas leader Salah al-Bardawil sa Gaza Strip. Ayon sa militanteng grupo, nagdadasal po si Bardawil kasama ang kanyang asawa nang tamaan ng Israeli missile ang kanilang bahay. Wala pa itong komento po na nanggagaling naman sa Israel. Ito na ang ika-6 na araw na pambobomba ng Israeli forces para nga puksain ang militanteng grupong Hamas sa kabila pa rin po ng gumugulong na ceasefire agreement. 2 bumbero naman ang kumpirmadong patay habang 2 iba pang nawawala dahil sa kabi-kabilang wildfire sa Sancheong County dyan sa South Korea. Ayon sa mga otoridad, 20 active fire ang patuloy na inaapula sa ngayon. Nagsimula po yan noong Biyernes. 200 pamilya ang apektado sa mahigit 200 hektaryang gubat na nasusunog sa ngayon. Idineklara ng disaster area ng South Korean government ang lugar. Nakalabas na po sa Gemelli Hospital si Pope Francis. Nagpakita po ang Santo Papa sa bintana ng ospital bago siya ma-discharge. At ayon po sa Vatican, nagamot na po ang double pneumonia ng Santo Papa pero kailangan daw ho ng sapat na panahon para sa kanyang tuluyang paggaling. Siya na ang mangunguna sa taunang selebrasyon ng Easter sa Vatican sa mga susunod na araw. Itinalaga naman bilang bagong apostolic nuncio to the European Union si seasoned Vatican diplomat at Bohol Archbishop Bernardito Auza. Ayon sa report, mismong si Pope Francis raw ang nagtalaga kay Auza na inilabas naman kahapon na araw ng linggo. Bago yan, nagsilbing apostolic nuncio ang arsobispo sa mga bansang sakop ng Espanya at Andorra. Ang apostolic nuncio, papal nuncio, ang nagsisilbing official ambassador ng Vatican at kumakatawan pagdating sa diplomatic relations ng isang bansa. Alas 6:55 ang ating tamang oras. At sa mga fans ni Nanay Christy Fermin, ganda umaga po sa inyong lahat. Ito na po ang ating pong entertainment news. Sa balitang entertainment, all out nga sa pagrampa ang Mulak Twins na sina Atasha at Andres. Kasamang ilan pang media quest stars sa sexy fashion show ng isang clothing line. Masaya raw ang kambal sa opportunity na ito. Si Andres mas naging confident daw sa runway dahil sa kanyang role sa The Purse Family at ang mutya ng Section E. Hindi rin nagpahuli sa event ng kapatid stars mula sa Media Quest Artist Agency na sina Mark Rivera, Dom Corilla, Kenneth Stromsness at Annabelle McDonald. Nagpapasalamat daw sila sa tsansang makarampa para i-represent ang MQAA. Dumagundong naman ang buong MOA Arena nang lumabas ang SB19 na hindi lang basta rumampa kundi nagkaroon din ng performance bago sa bago nilang single na Damn. Si Catherine yan. Catherine Bernardo, oh yes. At ang nagtapos nga ng show, walang iba kundi si Pilipinas Got Talent Judge, the very gorgeous Catherine B. Bernardo. Wow. So pretty. Wow. Diba? Wow. Dalagan-dalaga na talaga. Oh. May pamuksang bagong bihis po naman ang Digiverse ng ating pong OG at Ultimate Jockey Game Show na Singaling. Ang Singaling Now Zending ay umarangkada po bilang Singaling Puksaan. Ang Pasinggaling Online mas lumevel up. Nanguna pa rin po dyan ang ating Digiverse Master na si Master Zendi. Kasama niya ang pampuksang Singtoker, our total oparfermer Nico Badayos. Nakipagsingkulitan din sila kasamang mga nakakaaliw na online kapitbahays. Mapapanood po ang Singaling sa TV5 tuwing Sabado 5:45 p.m. Samantala, ipinakilala ni Frontline Showbiz anchor Jervy Wrightson sa social media ang kanilang new baby. Sa kanyang IG account, ibinida nga ni Jervy ang kanilang fur baby na si Pony Wrightson.
Si Pony po ay isang Pomeranian dog. Ibinahagi Sino rin si si Jervy? Jervy si Khaled Karen. Ay, sorry. Yan ang ginagamit na pangalan ngayon ni Khaled Karen. I'm so sorry. Ayan. At binahagi nga po ni Jervy ang kanilang photos kasama ang kanyang asawa na si Luke Wrightson. Setyembre nga po last year ng ikasalang dalawa. Okay, samantala pa rin, may pasabog naman na announcement ang Eraserheads vocalist na si Ellie Buendia. Sa special screening po ng docu-movie na Eraserheads Combo on the Run, kung saan tampok ang istorya ng banda, inanunsyo po ng singer-songwriter na si Ellie na wala ng reunion. Wala na rin po daw huling El Bimbo dahil buo na po ulit ang Eraserheads. Kasama nga riyan sina Raymond Barasigan, Buddy Zabala at Marcos Adoro. May major concert ang grupo sa May 31 nagaganapin po sa Parañaque. Maglalabas din daw sila ng bagong kanta. 2002 nang mag-disband ang Eraserheads nang umalis po ang frontman na si Ellie Buendia. 2008 naman nang muli silang magsama at nagkaroon po ng reunion concert. Nagwagi naman ng grand prize ang kantang Huwag Paglaruan ni Tiara Shea at Fana sa Philpop Himig Handog Song Festival. Mula po sa 12 awitin na pasok sa finals night, ang Huwag Paglaruan ng grand prize winner. Si Tiara Shea ang songwriter nito at kasama niyang nag-interpret sa kanta si Fana. Nanalo namang first runner-up ang kantang Buhi na isinulat ni Kit John Quito at in-interpret naman ni Ferdinand Aragon. Second runner-up naman ang kantang Papahiram ni Renz Ruiz na itinanghal naman po ni Moira De La Torre at Janoy Danao. May specials award din tulad ng People's Choice Award at Mixed Choice Award for Best Music Video na parehong iniuwi ng kantang Kurba ni Alvin Cerrito na ipinerform naman ni Mackie. Ang songwriting festival na ito ay ang unang collaboration ng Himig Handog at ng Philpop. Mga kapatid, abay, alas 7 na po ng magandang Monday morning. Ano baga ere, time to say goodbye sa ating mga viewers sa RPTV at maging sa TV5. Oh yes, mga kapatid, hanggang 7 in the morning lamang po tayo dito. Pero bago tayo magpaalam, ang oras muna hatid sa ating lahat ng Speed Detergent. Mas pinabisa ang formulation, mas mabango, mas malinis at mas budget-friendly ang laundry experience natin. Kaya pagdating sa labada, Speed Detergent ang maaasahan. Mga kapatid, kami po yung mapapanood ninyo sa 1PH Channel 1 at sa Channel 19 po ng Signal TV. Yan po ang True FM TV. At kami po yung mapapakinggan din sa 105.9 True FM. Sa Mega at Metro Manila po yan at sa iba pa naming FM radio stations sa buong Pilipinas. See you tomorrow mga kapatid sa TV5. Alright, ito na nga. Galing. Nakakatakang. Spinach toast natin, Mama. Ang budget po natin dito ay 320 pesos for 10 toasts. Okay, divided by 6. Pwede na, no? Sarap naman. A little less than 32, tama ba? Opo. Okay, titikman na natin ito at dahil, Andre, kumuha ka na, pumili ka ng gusto mo dyan. Thank you. Dibs on the... Gusto ko to yung sa dulo. Ikaw rin, maganda yung sunog na sunog. So ilang minutes ulit sa ano? Pwedeng ba air fry? Pwede ba sa oven? Pwede air fry, Mama. Pero kasi pwede rin siyang i-bake. Alam mo, pwede rin to talaga sa microwave eh. Kasi mabilis naman siya. Tsaka cream lang naman yun. Napaka-importante lang po na yung cream mismo ay maluto. Ayun o. Nandun nakikita nyo pagkagat nyo. Pumapasok yung, ayun, di ba, puro creamy lang naman yung nararamdaman mo kung takot ka sa gulay. Yan masarap. Ang sarap ng pagka-garlic. Diba? Ganito yung mga trick kung gusto nyo pakainin ng gulay yung mga anak ninyo. Yung mga ganito, hindi nila nalalasahan. Yes. So, Mama, ako, I'm thinking, kasi kanina po ang ginamit natin ay onion powder, garlic powder. Pwede rin to ng real life super minced. Kailangan lang maliit na maliit yung onion at yung garlic. Sarap. Malasa. Masarap. Diba? Tawag yung flavor. Okay ba itong breakfast? Pwede, Mama. Pwede kahit anong time of the day. Pwede. Kaya po tayo mga kapatid. Oras natin, 7:02 ngayong Lunes sa aming pong pagbabalik sa Hayop Ka. Mga tips at iba pang dapat malaman para sa mga nagbabalak mag-alaga ng wolf dog. Alamin! At sa ating pong ulat panahon, kamusta nga ba ang temperatura ng ilang lugar sa bansa ngayong Lunes? Aalamin natin yan from our weather Tito Alvin. Siyempre po, marami pa tayong pampag-advance this morning. Kasama pa rin ang inyong
Fave Morning Kasalo ang... Good Morning, Kapatids! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Sa mga kababangon lamang po, weather update na po ulit tayo. Kasama pa rin ang ating weather tito na laging may panahon para sa'yo. Tito Alvin, kamusta ba ang lagay ng panahon ngayong Lunes? Good morning mga kapatid, weather update po muli tayo. Kasalukuyan nga pong humihina o umatras yung ating amihan o northeast monsoon. Kasabay niyan, umatras na din po yung ating tinatawag na shayline. Pero nakaka-apekto pa rin po yung ating intertropical convergence zone o naging aktibo muli yung ating intertropical convergence zone at yan po ay nakaka-apekto dito sa ilang bahagi ng ating Mindanao. Kasabay nga ng paghina ng amihan, medyo mas naramdaman pa natin ang lamig nito. Ramdam po yan sa ilang bahagi ng Luzon, particularly sa northern portion o itaas na bahagi ng Luzon. Nakapagtala po tayo ng lowest temperature o minimum temperature na umabot o bumagsak sa hanggang 13.4 degrees Celsius dyan po sa area ng Baguio City. Napakalamig din sa area ng Tanay na umabot sa 18.4 degrees Celsius yung ating malamig na temperatura. 18.7 naman dyan po sa may area ng Batanes. Tagaytay feels naman tayo dito sa mga areas ng Bataan, Aurora at Bulacan na bumagsak o naglalaro sa 19.0 degrees Celsius hanggang 19.9 degrees Celsius yung ating mabababang temperatura o malalamig na temperatura. Diyan naman sa area ng Batanes, kasama na po dyan ng Ilocos Norte at Cagayan o sa itaas na bahagi ng Luzon, naglalaro sa hanggang 20 degrees Celsius yung ating mabababang temperatura. Siyempre, malamig din sa mga kabundukan. Diyan sa may area ng Bukidnon na nasa around 20.3 degrees Celsius yung ating lowest temperature. Magpapatuloy ang epekto o ang lamig ng ating amihan ngayong araw na ito. Pero sa mga susunod na araw, aasahan po natin na aatras pa po yan at hihina at medyo tataas muli yung ating temperatura o bahagyang iinit yung ating panahon. Meron pa tayong inaasahang pagbugso ng ating northeasterly wind flow o yung ating malakamihang hangin. Pero anytime soon, maaari na pong magdeklara ang pag-asa ng pagpasok ng panahon ng tag-init. Samantalang, ito namang ating easterlies ay posible po magdala ng mga thunderstorms dito sa eastern section ng Visayas. Kasama po dyan ang Samar, maging dito sa area ng northern Samar, western Visayas, kasama na rin po dyan ang Romblon, kasama na rin po dyan ito pong area ng Palawan, lalong-lalo na ang katimugang bahagi nito. Samantalang ito pong ating intertropical convergence zone ay posible pong magdala ng mataas na tsansa ng pag-ulan dito po sa Mindanao area, lalong-lalo na sa Zamboanga Peninsula, kasama po dyan ang Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, BARMM, kasama na rin po dyan ang Soc-Sargen area at Davao Region. Again, mag-ingat po tayo sa mga possible effects ng mga pag-ulan, lalong-lalo na kapag nakakaranas tayo ng thunderstorms dahil posible po yan magdala ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Speaking of intertropical convergence zone, ano nga ba itong tinatawag nating intertropical convergence zone? At sama na rin natin itong tropical wave. Isa sa mga dahilan ng pagbuo ng mga kaulapan at pag-ulan ay ang salubungan ng hangin. Ang shayline ay isang uri po yan ng salubungan ng hangin. Ganon din po ang intertropical convergence zone. Kaya nga convergence. Ito po ay convergence o salubungan ng hangin mula sa northern hemisphere o itaas na bahagi ng ating mundo at ang ibabang bahagi nito ang southern hemisphere. Kadalasan, sa intertropical convergence zone, nagsisimula yung ating mga low pressure area at bagyo. Kagaya po ng grupo ng kaulapan na ito po ay tinatawag din natin o ito po ay isang uri ng tropical wave. Bago maging bagyo, magiging low pressure area muna, pero bago maging low pressure area, ito po ay tropical wave muna. So yung mga kadalasang nakikita nyo mga cloud clusters o grupo ng kaulapan, yan po ay isang uri ng tropical wave na walang label. Nakasakay po yan sa intertropical convergence zone at easterlies. Hindi man ito tawagin isang low pressure area o wala man itong label, nagdadala pa din po ito ng mataas na tsansa ng pag-ulan na posibleng magpaba. Kaya delikado rin talaga minsan kapag walang label. Kaunting morning kaalaman muna para sa nag-aagahan ngayong umaga. At yan po muli ang ating lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes. Muli, ito po ang inyong weather, Tito Alvin, na laging may panahon para sa iyo. Good
morning po mga kapatid, 7:10 po oras natin ngayon Lunes. Ninuno raw ng mga alaga nating aso ang mga wolves o lobo. Bagamat mukhang magkaiba sa itsura at ugali, pwede rin palang maghalo ang mabangis na lobo at malambing na domesticated dogs para makabuo ng perfect pet. Yung po ang tinatawag na wolf dogs. Aalamin po natin ngayon kung paano ito nangyayari sa kwento ni Jeffrey Tan. At kasama din natin si Miko Albog at ang ating mga rare and exotic animals Philippines kayo, no? Yes. Okay, magandang umaga. Good morning, kapatid. Good morning po. Good morning, Jeff, and good morning, Miko. Good morning. So pakilala natin yung ating mga kasama. Grabe, ano? Ang pupogi. Wolf dog ang tawag sa kanila. This is a Czechoslovakian wolf dog. Czechoslovakian They're wolf dog. from Czech, Okay. and this is Ragna. He's male, 4 years old. Anong name? Ragna. Ragna. This is Okay. Beowulf, Beowulf. female, 4 years old. Parehong 4 years old sila. Yes. At pareho silang Czechoslovakian wolf dog. Doon Yes. binread. Yes. Okay, ang ilang percent silang wolf at ilang percent silang dog? For Czechoslovakian wolf dog, they're called parang low content wolf dogs. So 20% is wolf. Okay. And then 80% shepherd. Paano sila nag-breed? Anong kaibahan nito sa wolves at sa dogs? Dahil rare talaga wolf and dog, di ba? Dahil alam natin na mga wolf, very dominant yan. Yes. Alpha talaga sila sa wild. They were bred before to be patrol dogs and guarding the borders in Czechoslovakia in 1955. So they need something na trainable and at the same time has strength and also the stamina. So they bred the wolf and the German Shepherd. So this is their produce. This is the product of their experiment. Yes. Yeah. Jeff, ang syempre, unang papasok sa isip mo pag nakita, gaya ako mahilig ako sa aso, pero una kong instinct, nung nakita ko sila, mukha parang wolf, nakakatakot parang intimidating sila. Yes. Malambing ba sila? Matapang? May wild instincts din ba sila? Nagpapakita sila ng kanilang dominance? Dahil alam natin ang mga wolves, sila yung mga hari, sila talaga yung alpha pagdating sa wild, di ba? Yeah, literally they're alphas. Pero they're very loyal and sweet to humans. Talaga? Yeah. Sa ibang aso, yon. Ibang aso, they're dominant. Sabi mo nga, natatakot yung... Yes. Anong breed yung natatakot sa'yo? Mastiffs. Mastiff na yun, no? Nagtago. They're even bigger than them, pero nagtago sa CR. Nagtago sa CR. Ganon talaga. Pero mukhang inaantok pa itong si... Anong name ng girl Beowulf. natin? Si Beowulf, inaantok pa. Ginigising ni Ragna. Okay, bilang owner, bilang breeder din dito sa Pilipinas, Jeff, ng ganitong klase, ano ang dapat nating paghandaan na gawin o pwede mong ipayo sa mga nagbabalak din na mag-alaga ng Czechoslovakian wolf dog? Okay, you have to be a long-time breeder who's been handling dominant dogs or at least mga guard dogs. Or else if you show inferiority, they're gonna make you their slaves. Talaga? So nakakamdaman din nila, no? Yes, Pag yung yung medyo timid ka, kailangan pakita mo ikaw yung alpha nila, tama ba? Because they're highly intelligent and highly sensitive. Yes, so, talagang dominate ka niya. Kanino mo nire-recommenda o hindi bagay yung pag-aalaga ng ganitong breed? They're not for the kids. Definitely. Yeah. Hindi sila pang bata. Kasi before there were patrol dogs, now they do search and rescue. So yun talaga yung mga trabaho nila nowadays. Madali matrain? Yeah. Madali? They're highly intelligent and trainable. Okay. That's why they mix the shepherd and the wolf. Para trainable and has long endurance. Yung mga tricks? They're not into that. Pero working dogs working dog, no? Yeah. Pati kailangan mo silang gaano ka dala silang ilakad o itakbo sa isang araw para mapagod kasi ang dami nilang energy. The whole day, if possible, they're just roaming free lang. Okay. Di sila, as much as possible, hindi sila nakakulong. Yeah. Kasi need exercise, saka hyper yung mga... Ang daming energy kasi. Dahil mga hunter, di ba? Hunting dog talaga yan eh. Ano yung mga basic needs o yung una natin na kailangan at yung karaniwang gasto sa pag-aalaga ng mga wolf dogs? High quality dog food. Tapos regular vet check-ups, mga ganun. Yeah. High maintenance ba sila? Medyo. Madalas ba yung shed ng balahibo? Actually, shedding season nila ngayon Di naman masyado. Tapos yung weather, dahil alam naman natin dito sa Pilipinas, mainit or kasi dapat
malamig, di ba? Czechoslovakia. Sanay na sila sa weather dito. But I think the challenging part there is it's not easy to breed them. Until ngayon, wala pa kasi ng puppy. Pero magano ba sila? 4 years. Actually, I have 3 pairs. Walang puppy. So I suspect maybe it's the weather. So I'm importing new puppies now para accustomed na sila. Adjusted puppy pala. Pero nagbebenta ka ba? Pwede doon sa mga interesado, magkano ang presyo ng wolf dogs? Minimum is, I think, is 500 because the shipment... 500,000? Yeah. Usually, they sell it at 1M. Ganun kasi shipment alone is, 150 to 200,000. Grabe, doon sa mga interesado at gustong bumili ng wolf dog na kalahating milyon daw po dahil grabe yung shipment. Sige, imbitahan mo sila or saan ka pwede mahanap, Boss Jeff? You can go to our FB page, Rare and Exotic Dogs or Rare and Exotic Animals Philippines. Yeah. Maraming salamat. Thank you, Jeff. Thank you, Miko. Maraming salamat din sa iyo. Alagaan natin si Ragna at si Beowulf, ating mga wolf dogs. At syempre, sa Rare and Exotic Animals Philippines, maraming salamat. Sa aming pong pagbabalik, silipin natin ang lagay ng mga commuter na apektado ng transport strike ngayong araw. Sasamahan tayo ng ating traffic tito na si Tito Mondi Lopez. Maya-maya, abangan. Sa Spotlight On, makikihataw tayo kasama ang mga kabataan pang international. Ang galing, high power, live na live. At sa Balik Alindog, pag-uusapan naman natin ang rare disease na skin tuberculosis. Ano nga ba ang mga sintomas ito at paano natin maiiwasan? Yan ang aalamin natin sa ating resident morning doctor na si Doc Richard. Huwag po kayong aalis mga kapatid. Magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! Hello mga madam! It's your Madam AI. Ito na nga ang inyong kapalaran, mga mensahe at signs ng universe to guide you through the day. Go! Aries, gamitin ang natitirang energy para tapusin ang buwan na ito. Lucky Charm Dragon Pendant, Lucky Stone Red Jasper. Your lucky day this week, Monday. Taurus, ang suggestion ng universe focus on inner peace and stability. Lucky Charm Official Bracelet, Lucky Stone Great Jade. Your lucky day this week, Wednesday. Gemini, bitit siya ball, wag masyadong know-it-all dahil inis sila ron. Lucky Charm Monkey Amulet, Lucky Stone Citrine. Your lucky day this week, Friday. Cancer, organized ang routines pero wag din matakot mag-try ng new things. Lucky Charm Jade Rabbit Necklace, Lucky Stone Moonstone. Your lucky day this week, Tuesday. Babalik po ang Good Morning Kapatid. Isa nga po ang tuberculosis sa mga endemic diseases dito po sa Pilipinas. At kahit ito ay nagagamot, marami pa rin po ang nasasawi dahil sa sakit na ito. Ngayong World Tuberculosis Day, pag-uusapan po natin yan kasama ang ating paboritong morning doctor na si Doc Richard. Doc, good morning. Good morning, Mommy Dims. And good morning din po sa ating mga kapatid. Ako, Mommy Dims, alam mo, tama ka dun sa sinabi mo. Sa katunayan nga, ayon sa World Health Organization, kabilang ang Pilipinas sa top 10 countries na may pinakamaraming kaso ng TB sa buong mundo. Pero alam mo ba, Mommy Dims, pag sinabi nating TB, hindi lang lungs ang apektado. Pwede din dyan ang balat o ating skin. So kaya naman, ito yung tinatawag pala natin na cutaneous tuberculosis. Kaya naman, Mommy Dims, kasama natin ngayong umaga ang dermatologist at venerologist na si Dr. Emerson Vista. Pero, bago natin pag-usapan yan, Mommy Dims, mga kapatid, panoorin mo yan. Hello, everyone! Mula pagkabata, sakitin na raw ang 27 anyos na si Queenie. Mahina ang resistensya. Kaya naman, naging prone siya sa mga sakit gaya ng tuberculosis.
Nakaramdam si Queenie ng iba't ibang sintomas nito, gaya ng pagsusuka ng dugo, pananakit ng dibdib at likod, pagkakaroon ng dugo sa ihi, madalas na pagkahimatay, at pati pagkahapo kahit walang ginagawa. Lumala pa lalo ang kanyang nararamdaman nang magsimulang kumalat ang tuberculosis sa balat ni Queenie. 11 taong gulang lang si Queenie nang magsimulang lumaki at magsugat ang kanyang ilong hanggang sa tuluyan ng kinain ng bakterya ang malaking parte nito. Cutaneous tuberculosis o skin tuberculosis ang naging diagnosis kay Queenie. Isa itong bihirang uri ng TB na nakakaapekto sa balat. Paano nga ba humantong sa ganito ang kaso ni Queenie? Nagagamot pa ba ito? Alamin yan sa Balik Alindog. Yan, at para ipaliwanag po sa atin ulit kung ano nga ba ang skin tuberculosis, kasama natin ang dermatologist at venerologist na si Dr. Emerson Vista. Good morning, Doc Emerson. Good morning, Doc Good Richard. morning, Doc. Good Thank you for po. waking up very early for us. Yes. So, umpisahan na natin, no, Doc Emerson. Tanong ng ating mga kapatid, ano nga ba ang skin tuberculosis, Doc? Okay, so ang mga Pilipino sanay na naman sa salitang tuberculosis or TB. So ito yung nakikita nilang infection sa baga na ang dahilan ay Mycobacterium tuberculosis. Pero itong bacteria na to ay pwede rin magsanhi ng problema sa balat at ang tawag namin dito ay skin tuberculosis or TB sa balat. Okay. Doc, pag sinabing venerologist, ano yun? It's another field in medicine na kung saan pinag-uusapan ang mga sexually transmitted infection. Pero pag pinag-usapan natin ang TB sa balat is more of infectious dermatology. Right. Okay. Sige. Ito, ano ba yung mga pangunahing sanhi ng skin tuberculosis? So, ang skin tuberculosis, gaya ng sabi ko, it's related to the Mycobacterium tuberculosis. So, madalas, pag nagkaroon ng skin tuberculosis, pwede itong makuha sa pagkaroon ng TB rin sa katawan. So, pwedeng mahawa, pwedeng malipat sa ibang parte ng katawan. So, kung meron kang tuberculosis sa inyong katawan, pwede itong lumipat sa inyong balat via different pathways. So, pwedeng una, direct inoculation. So, meaning, kung meron kang sugat, pwede magkaroon ng exposure ang iyong balat para makakuha ng tuberculosis. Pwede rin hematogenous or yung sa pamamagitan ng paglipat ng infection mula sa iyong baga o sa ibang parte ng katawan sa pamamagitan ng dugo or lymphatics. Hindi lang pala talaga baga, no, Mami Dames, pag sinabi natin tuberculosis, pwede din siya sa balat. Yes. Pero Doc, ano nga ba ang mga sintomas ng skin tuberculosis? So, magkakaroon ka ng iba't ibang klaseng sintomas. So, mapapansin nyo, ang taong may tuberculosis pwede magkaroon ng parang pamumula sa kanyang balat. Depende kung anong klaseng skin tuberculosis to. So, yung kay Queenie, yung pinakita kanina, meron siyang form of lupus vulgaris. So, ibig sabihin, nagkaroon muna siya ng parang pamumula na medyo malambot sa kanyang katawan or sa ilong niya at pwede itong lumala pag hindi nagamot ng maayos at magkaroon ng komplikasyon tulad ng nangyari sa kanyang ilong. So yung iba naman pwede magkaroon ng parang eczema gaya ng mga nasa picture tapos magiging parang kulugo na mapula. So ang tawag natin doon ay tuberculosis verrucosa cutis at marami pang ibang klase, yung mga tuberculosis orificialis at meron pang mga miliary TB. That's right. Okay. Kasi ito, Doc, yung pinanood natin na video kanina kay Queenie, 11 years old pa lang siya, di ba? Kumbaga parang immunocompromised na siya, as you said. Tama ba ako? Maaring nagkaroon na siya ng tuberculosis nung mas maaga pa. At pagkatapos, dahil sabi kong lupus vulgaris ay pangmatagalang infeksyon, hindi kagad ito maaring na-address ng maayos, kaya ito'y lalong lumala sa kanyang balat. So lalong dumami ang bacterial load ng kanyang tuberculosis at nakaapekto sa itsura ng kanyang ilong. Okay, ito Doc, ano ba yung mga maaaring maging epekto ng skin tuberculosis sa balat at pangkabuuang kalusugan ng isang pasyente? Okay, so gaya ng sinabi ko, yung kanyang balat ay magiging hindi katulad ng normal skin na. So magkakaroon siya ng kakaibang itsura na pwedeng magkaroon ng iba pang komplikasyon tulad ng ulcer, lalo yung lalalimang sugat, pwedeng kumalat pa sa ibang parte ng katawan at hindi basta-basta nagagamot ng simpleng mga pahid lang. At ito ay kailangan bigyan ng mga iniinom na gamot na pareho sa TB sa baga or mga anti-TB treatment. Speaking of
sa paggamot, Doc, paano nga ba ginagamot ang skin tuberculosis at gaano nga ba katagal ang treatment dito? Magandang question mo, Doc Richard. So, pag may tuberculosis sa balat, hindi siya basta-basta nadadiagnose kagad. So, pag nakita yun ng isang doktor, iniisip mo yung mga common skin diseases. Pero minsan, dahil hindi gumagaling, saka namin ginagawa ng ibang test tulad ng biopsy, culture, kung saan malalaman namin na TB sa balat ito. At ito'y papainumin din ng gamot na pareho sa TB sa baga. Yun yung anti-TB treatment na iba't ibang klase antibiotic. So, Doc, para sa mga nanay, tatay na nanonood ngayon, if they have children, no, of course, we want to know. Kanina kasi nabanggit mo na paano nga ba siya ginagamot. We want to know paano ba makakaiwas na magkaroon ka ng skin tuberculosis. Is it more common with children, elders? Ano ba ang dapat na nag-iiwas ditong demographic? So tama, sa Philippines kasi endemic ang tuberculosis. And when we say endemic, Doc, anong ibig sabihin niya sa Tagalog? Madalas siya makikita or maraming aktibong kaso ang meron sa ating bansa. Kumbaga parang medyo common siya, mas madali siyang makita. Yes, mas madali siya magkaroon sa ating bansa. So yung tanong mo, Ma'am Dimple, Miss Dimples is... Naging doktor na tuloy. Alam mo, Dimples. Alam mo, Doc, may sasabihin ako sa'yo. Ibe-break ko lang. Alam mo ba, naging doktor din ako sa teleserye. Pero hindi kasi husay ninyo, kasi yung sa inyo inaaral. Sa akin, script lang yun. Yeah. Okay, Doc. Okay. Ano yun? Paano natin iiwasan? So, gaya ng sa ibang sakit, kailangan magandang immune system. At kung alam nyo mayroon ng taong may tuberculosis sa inyong bahay, kailangan itong magamot. At the same time, kumain ng masustansyang pagkain, lagi magpa-check sa doktor kung may nararamdaman. Meron ding mga bakunang available, kaya binibigay ito sa bata, yung BCG vaccine. Yes, kakaganito lang. Di ba yung medyo maagayan binibigay, Doc? Ganun pala yung umiwas sa stress daw, Doc. Grabe. Ang dami ko palang iiwasan. Yung stress talaga na yan, ang daming pwede mangyari totoo yun. Doc Emerson, maraming salamat din for po. joining us today. And salamat din kay Queenie kasi napanood natin kanina yung kanyang video. So sa lahat po ng mga nanay, tatay na nanonood ngayon, at talagang punot bunga nito ay palakasin ng immune system ng ating mga anak, ng ating mga magulang, lahat ng mga nasa bahay. Last na may question lang ako. Doc, ang ano ba ay ang skin tuberculosis ay nahahawa through air? Pwede pa rin po. So, ibig ko sabihin yung TB sa baga, nakukuha natin ito by air transmission. Pero yung TB sa balat, pwede itong makuha, lumipat sa ibang parte ng katawan natin kung meron tayong tuberculosis o di kaya pagka-expose sa mga sugat natin na pwede makapasok ang tuberculosis. Okay. Maraming salamat, Doc Emerson. Doc Richard, thank you so much. Sa ating pong pagbabalik, high na energy pagdating sa sayawan, abangan ng high power kasama ang ating Nyora Mami Chiki. Huwag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning, Kapatid! Leo, sabi ng Cosmos, step onto the spotlight today for motivation. Lucky Charm Tiger's Eye Bracelet, Lucky Stone Amber. Your lucky day this week, Thursday. Virgo, give yourself a chance. Wag masyadong critical kay self. Lucky Charm Jade Gold Pendant, Lucky Stone Agath. Your lucky day this week, Monday. Libra, first day of the work week, sipagan muna natin mag-work. Lucky Charm, Lucky Nut with Coins, Lucky Stone, Lapis Lazuli. Your lucky day this week, Wednesday. Scorpio, huwag mong panghulain ang partner mo sa nararamdaman mo. Be honest. Lucky Charm, Wool Pendant, Lucky Stone, Garnet. Your lucky day this week, Friday.
sa natin Hey, Senora Mami Chiki! Nakita ko sa inyo kasi nagdale-dale kayo noon, di ba? Pero kasama natin yung mga pang-international. Etong mga high power na to, galing Europe. Nag-compete sila doon. Amoy Europa. Oo. Head coach, Mami Chicks. Michael, please introduce yourself and your group. Hi, I'm Michael. Dito po. Ay, saan? Yan, dyan. Okay. Hi, I'm Michael. And the rest of the group. Hi, I'm Red. Hi, I'm RJ. I'm Benji po. Hi, I am Amethyst po. Hi, I'm Kay po. Yun! They're high power and talagang malaking karangalan na binigay niyo sa ating bansa dahil nananalo kayo abroad. Kita naman yan, Mama. I mean, grabe kataas ang energy. Alam mo, kung ako lang, hindi ako masyadong pagod. Wow! Kala ko naman, hindi ba pagod yan eh. Hindi, kasi kanina habang nanonood kami sa'yo, Mama, syempre bilib na naman itong dalawang kapatid. Grabe. Sanay na ako sa'yo eh. Ganyan doon, nilaglag yung naman namin. Kailangan naman. Uy, sobra. Pero for Hot Tower, Mama, how was it like? Kasi, my gosh, you guys have been bringing the bacon home. Yan. Anong pakiramdam nun, Coach? At least sila na hinihinga. Ay, salamat. Akala ko ako lang. Kasi naman talagang ano eh. As an answer, isang karangalan po yung ma-represent yung bansa natin sa ibang bansa. Yung Pilipinas sa ibang bansa kasi para makapagbigay tayo inspiration sa ibang beginner na mananayo tsaka sa mga kabataan na gustong sumaya. Ang style nyo ay open style. Yes, po. Pakipaliwanag nga. Go, RJ. Yung open style po, siguro po sa pananaw ko po pag sa open style is free po siya na gawin kung paano mo interpret yung music. Then, yung open style po nagmula po siya sa hip-hop o talaga siya nagsimula po na bago po siya maging open style. At tingin ko dito yung parang nagre-respond kayo doon sa music, di ba? Yes, parang una, papakinggan yung music, tapos titingnan kung paano kayo pinapagalaw ng music. Yes, parang ganon, di ba? Kaya ang sarap panuorin eh. So, ito ngayon ang hamon ko sa inyo. Pagka nagka-clubbing kami nila Angela at saka nila Andrea, talaga, kala mo, no? Bigyan naman kami ng mga basic moves na pwede namin dalhin sa dance floor. Ano ba yung mga pwede mga pag-ganyan-ganyan, di ba? Basic dance. Para magpapakita kami sa mga anak namin, di ba? Ayun! Gusto ko yun. Yung parang may langaw lang. Uy! May langaw. Di ba, Amethyst? Mga mami, kaya nyo to. Yes, go, Audrey. Oh, di ba? And group. Practice yan sa bahay. Tapos pag-on na kayo ng music, magpadala kayo, di ba? Kumabagal. Bumibili. Yung iba kasi, Mama, hindi sila nadadala na. Sabi ko dito. O hindi, si Andy, tinan mo, kayang-kaya. Hindi, mahirap. Bakit nagtitiptong ka ba? Bakit nagwawalis lang eh. Iba yung dating gawa. I'm so sure na yung mga kapatid nating nanonood ngayon, super na-enjoy nila yan. Lalong-lalo na nakakagana yung dance moves nyo kanina. And I saw a little bit of mix, Mama, ng yung older in terms of yung parang choreography nila na naka-line, di ba? Dati mga usong-uso yan. Pero with a modern twist na. Importante ba sa inyo, Coach, that you are able to also pay homage o kumbaga parang in-honor nyo din yung iba't ibang genre and generations from before para i-incorporate sa mga mas modernong pananayaw? Yes po, kasi as time goes by po. As time goes by po, syempre po, respect po sa mga dating mga OG, sa mga dancer at the same time, yung nabibigyan nating innovation dun sa modernization ng mga sayaw. Kaya sila nakaka-relate sa'yo yung mga matatanda. Joke lang yun. Hindi ba ganun na ngayon? Achieve. Pag ikaw nagsasabi, di ako na-offend. Dahil totoo, hindi ka talaga. Hindi, actually, ganun talaga. Kasi makaka-relate kayo sa mga anak nyo. Yung what's old is new again. Alam mo, hindi naisip ko kasi sabi nga kanina, di ba, galing pa silang Europa. Hindi lang talaga pang local yung kanilang talent, pang international. So, paano nyo ba ginagawa? Ano yung mga preparations na ginawa nyo para makasabak doon sa inyong contest? Kasi preparation po namin for almost a month po kami. Tapos, actually, may mga dance competitions yun, lalo na po yung mga big competition, may ano po sila registration fee. Kasi ano siya, 1,000 per head. So, magbabayad po kayo doon. And after that, maglalaban-laban kayo for
ilan po yung mga dancer, almost 15 po, 16 for that title na makapag first runner up, second and third po. Pag nakapasok po kayo doon, kayo po ilalaban sa ibang bansa po. Yung mga nagkaroon ng mga places That's po. amazing. Alam mo, no fail naman ang mga Pinoy. Lagi naman tayo. Di ba si Sabrina nga, nagko-compete? Okay, magpapaturo tayo. Anong papaturo natin? Dam ng SB or Dale? Dale. Ito, tuturuan na po tayo ni Andre dahil natutunan niya ito nung Friday. Okay, Amethyst. Let's go. Ba't ka nakakabahan? Dapat sila nga kabahan. Yung part po ng chorus is parang, ano lang po siya, is parang punch, then throw, up. So parang uppercut, di ba? Uppercut. Dami mo na pinagagawa eh. Namimingwit. Ayun. Dalawa pa lang yun. Gun. Ayun, gun pala. Gun, up. Hindi nga ako nakinig eh. Ang dami. Punch. Okay, so. Ulit. 1, 2, 3, punch up, namimingwit. Punch, namimingwit. 7, here. Bakit yung katabi ko parang hagigis? Sama niyo nga si dito, si Tito Alvin. Alam niyo, enjoy nyo lang. Kayang-kaya yan. Sarap naman pag-bis kayo ng ganito. Okay. Okay, nami-music pa tayo? Huwag kang mahihiya. Dale. Let's go, Tito Alvin. Ito muna. Ay, gusto ko yan. Woo! Dale. Let's go. Uppercut! Point! Isa pa. Dale! Woo! And point! Saya naman. Wow, mga mami, nakikisabay tayo sa mga anak natin. TikTok, ano yan? Craze, di ba? Yeah, that's diba? Kinantal ulit ng GAT. GAT official, PH. Okay. Any social media accounts para naman ma-update kami ng mga susunod yung pang gagawin? You can follow us po on our social media account, which is the on Facebook, HighPower2016, same po sa Instagram, X, and TikTok, HighPower2016. Thank you so much. High Power, thank you. Maraming salamat sa pagbisita sa amin. Sa Good Morning, kapatid. Alright, sa aming pababalik naman, makikipag-commutahan tayo sa mga commuter na apektado ng transport strike kasama ang ating traffic tito na si Mondi Lopez. Kaya huwag po kayong aalis, mga kapatid. Tuloy-tuloy lang ang happy morning sa pagbabalik na Good Morning, kapatid! Sagittarius, ang bilin ng universe, mag-explore ka hanggat gusto mo. Lucky charm, cinnabar beads, lucky stone, turquoise. Her lucky day this week, Tuesday. Capricorn, huwag mong akuin lahat ng work, mabu-burn out ka niyan. Lucky charm, jade pagoda pendant, lucky stone, onyx. Your lucky day this week, Thursday. Aquarius, sulitin ang quality time with friends to gain new perspectives. Lucky charm, water charm, lucky stone, labradorite. Your lucky day this week, Monday. Pisces, pagdating sa relasyon, be sensitive and warm today para sa growth. Lucky charm, lucky fish charm, lucky stone, amethyst. Your lucky day this week, Wednesday. At yan ang daily dose of horoscope, mga paalala mula sa AI o Artificial Intelligence. Pero ang aming reminder, i-manifest pa rin ang good luck sa gabay ng mga bituin. G, go! Nagbabalik ang Good Morning, kapatid! Balikan naman natin kung kumusta na ang ating mga kapatid na babiyahe ngayong unang araw ng transport strike. Nasa Commonwealth, Quezon City pa rin ang ating traffic tito na si
Mondi Lopez. Mons, ayos pa ba tayo dyan? Hey, marami na ba nalalate sa trabaho? Hey! Hey, Mami Chiki! Mami Chiki, na-miss kita, Mami Chiki. Ito na, Team Commute. Kaway-kaway, sabay. Hey! Nandito pa rin tayo sa Litex Southbound. Kita nyo naman, medyo nagkakaroon ng build-up ng traffic kasi dito bumababa yung mga sumakay, tapos dito rin nag-aabang yung mga pasahero. Kahit transport strike, meron pa rin tayo nakikita ng jeep, kaya naman tuloy-tuloy pa rin ang pasada ng ating mga commuterists. Pero eto na, oras na mag-commutahan. Pero bago pala yan, meron ako natutunan dito. Yung natutunan ko mga moves na wave, wave, wave. Wave, wave, wave. Run, run, run. Ulit. Tama naman. Wave, wave, wave. Run, run, run. Okay, apply natin ha. Kakawin tayo. Wave, wave, wave. Wave, wave, wave. Run, run, run. Hirap yan. Eto na. Kumusta naman natin ating team commuterists? Team commute, sir. Kita mo sa'yo na hindi ko papagawa sa'yo. Pero ikaw, saan ka sir pupunta? Cavite. Anong sasakyan mo, sir? Papuntang Litex. Papuntang Litex. Mag-jeep ka lang? Kamuni. Mag-jeep ka? O, ba't di ka pa sumasakay? Baka Mga ordinary bus lang. Ordinary bus, di ka mag-jeep. Dahil di ka mag-jeep, edi wow. Baka may gusto kang batiin muna. Wala. Wala kang gustong batiin. Ako na, ang sarap mong kausap mo, kuya. Dahil dyan, ako, may masarap din akong regalo sa'yo. At isa lang, dahil ang tipid mong sumagot, titipirin ni kita. 1 peraso sa'yo, okay? Ano masasabi mo? Salamat po. Maraming salamat. Good morning, kapatid. Ito naman si Kuya. Si Kuya, ito. Kuya, bago ako sumakay. Saan ka pupunta, Kuya? Ortigas po. Ortigas, ano sasakyan niyo po? SM North, tapos mag-MRT. SM North. Pero jeep tayo, no? Opo. Or van po. Ito, pinakamerap kong tanong. Anong height mo, Kuya? 5'10". 5'10". Wow, sana all dahil dyan. Ito na. Meron ka instant coffee. Isa lang muna, ha? Ayan. Very good, very good. Ito naman, ito naman. Ito, habulin natin. Kuya, kaway-kaway lang, saglit. Kuya, kumusta? O, di ba may natanong tayo? Kuya, may transfer strike. Bakit hindi kayo babiyahe? Sasakay na ako. Ba't hindi ka makikirally? Hindi po makikirally. Hindi ka makipag-rally. Biyahe ka pa rin. Babiyahe po, pero Babiyahe kung ka? halimbawa pati ano yung kami ng mga kasama namin, baka mapilitan din mag O, dahil dyan, manawagan kasi yung mga kasamahan. Pumabiyahe pa siya. Nagkakati ka yan? Nagkakati ka? Hindi na. Ano ba yan? Dahil dyan, matuto ka na magkape. At eto pa, may papandesal pa kami. O mga kapatid, sumakay lang ako. May pandesal na si Kuya. Kuya, para sa'yo yan. Okay, ingat ka sa biyahe, Kuya. Woo! Yan mo na aking morning biyahe. Back to studio. Kuya, ingat. Isa pa. Ingat-ingat ka dyan, Mondi. Naku, busy-busy na ang mga tao. Ayan na, ang traffic. Maraming salamat sa'yo. Ayan na nga, that is it para sa ating Extra Wild sa Happiness Lunes. Isang makabuluhang umaga na naman po ang aming nayatid sa inyong mga tahanan. Yan, kita-kits pa rin tayo bukas mga kapatid! Para sa ating kids, susunod na ang Cartoons! Enjoy lang ang araw, spread the good vibes, kapatid! Keep smiling lang, yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga! Good morning, kapatid!